Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Like, share, and subscribe! So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2501-2520 Kabanata 2501 Hindi karapat-dapat sa aking oras. Hindi na nila naitago ang kanilang pananabik sa kanilang sarili sa presensya ng Dark Emperor. Hindi na nag-alinlangan pa si Donald at sinabing, handa akong ayalay ang lahat ng nasa akin basta't handa kang tanggapin ako bilang iyong disipulo. Tuwang-tuwa sa mga bagay na dinala ni Donald, hindi makapaghintay si Levi na malaman ang mga bagay na mayroon si Donald sa kanya. Tinanong niya sa pagtatangkang ayusin ang kanyang pagkalito, bakit hindi mo sasabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Basta tinanggap mo ako bilang iyong alagad, handa akong magbigay sa iyo ng mga pamamaraan ng sinaunang paggamit ng garrison. Higit pa rito, isiwalat ko ang mga detalye ng mga item sa loob ng pag-aari ng clan sa organisasyon. Ito ang mga pundasyon ng angkan. Alam ni Levi na seryoso si Donald dahil inalok ni Donald na ibahagi sa kanya ang lahat tungkol sa angkan. Natawa siya dahil sa determinasyon ni Donald. Tila handang isakripisyo ng dalawa ang lahat para lang makaganti. Nadala sila ng puot sa angkan at sa lalaking nasa harapan nila. Tanong ni Levi bilang ganti, sigurado akong iba ang nagpapakita ng kanilang interes sa mga diskarte ng angkan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na katumbas ng Skyward Sword. Alam ni Donald na magandang pagkakataon iyon para hikayatin ang lalaking nasa harapan niya. Kaya, idinagdag niya, oo. Ang nakakabisa sa mga diskarte ng angkan ay madaling maitaboy ang mga mula sa The Cardinal Hall. Boom! Nang maisip niyang matagumpay niyang naakit ang misteryosong figure, nagsimulang lumabas ang misteryosong figure sa isang nakakatakot na presensya, na pinalipad ang dalawa sa kanyang harapan ng ilang talampakan ang layo. Inakala nila na ito ay isang pagsabog nang maramdaman nila ang napakasakit na sensasyon na nagpapainit sa kanilang balat. Sa kanilang sorpresa, ito ay walang iba kundi ang pagpapakawala ni Levi sa pamamaraan ng paggamit ng garrison na may pinakadalisay na anyo ng Solaris Energy. Ang pagkalito ni Donald ay nakasulat sa buong mukha niya dahil alam niyang iyon ang pundasyon ng iba pang diskarte ng sinaunang angkan ng garrison. Ang mga kaalaman ng sinaunang angkan ng garrison ang nalaman ang pamamaraan upang kunin ang pinakadalisay na anyo ng Solaris Energy dahil ang karamihan sa mga diskarte ng angkan ay iba't ibang pagpapakita ng enerhiyang iyon. Ang mga miyembro ng clan ay ipinagbabawal na malaman ang mga lihim ng pamamaraan sa iba. Gayunpaman, pinakawalan ni Dark Emperor ang purong anyo ng Solaris Energy na para bang hindi ito isang malaking bagay. Upang maging tumpak, hindi pa nakita ni Donald ang iba na naglalabas ng gayong purong Solaris Energy. Kahit si Gabriel ay hindi kayang kumuha ng ganoong purong anyo ng enerhiya. Habang sinimulan ni Tyrone na i-speculate ang pagkakakilanlan ng misteryosong figure sa kanyang harapan, ang ganap na si Levi ay nawala sa kanyang sarili sa isang takbo ng pag-iisip. Alam ko ang bagay na hindi si Donald dahil ibinahagi sa akin ng mga matatanda ang lahat ng sinaunang angkan ng garrison. Ibang bagay ang ipapakita ko sa inyong dalawa dahil hindi lang ito ang trump card ko. Dahil si Levi ay nagtataglay ng mga kakayahan na naiisip lamang ng iba, siya ay naging isang lalaki na gawa sa bakal, na paulit-ulit na gumawa ng malakas na kalansing upang magulantang ang dalawa sa kanyang harapan. Ano? Hindi ba ito ang Iron Golem technique? Nahirapan sina Donald at Tyrone na kilalanin ang katotohanang ang Dark Emperor ay nagtataglay ng higit sa isang natatanging pamamaraan. Ito ay simpleng nakakatakot. Hindi pa sila nakatagpo ng gayong kakilakilabot na mga figure sa buong taon. Wala siyang balak na sandutan ang kanyang ilong sa kadahilan ng pamilyar na ang Dark Emperor sa mga kakaibang pamamaraan na iyon.
Alam kong tama ang ginawa kong tawag para lapitan siya. Mas may kakayahan siya kaysa sa inaakala ng mundo. Hindi ko maisip ang mga angkop na salita para ilarawan ang kanyang kakayahan. Ang mga bagay na nalalaman ng iba ay hindi hihigit sa isang dulo ng isang malaking bato ng yelo. Dahil sa inspirasyon na maging kasing kakayahan ng Dark Emperor, sumigaw si Donald, alam ko na. Alam kong hindi ka natalo ng Divine Brigadier ng The Cardinal Hall. Ha, siguradong niloloko mo ako diba? Kahit isang suntok ko ay hindi niya kayang talunin. Actually, wala talaga akong maisip na karapat-dapat sa oras ko. Halos mataranta ang dalawa sa kanyang harapan nang marinig siya at ang kanyang tila mayabang na mga pahayag. Ito ang uri ng kapangyarihan na hinahanap natin laban sa mga nagpapahiya sa atin. Kailangan nating kunin siya upang tanggapin tayo bilang kanyang mga alagad. Pakiusap, tanggapin mo kami bilang iyong mga alagad. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo basta ito ay isang bagay na naisin mo. Hindi man lang sila nagdala ng isip na ibigay ang sarili sa awan ng lalaking hindi nila alam sa harap nila kaagad pagkatapos ni Levi sa pagpapakita ng kanyang mga diskarte. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2502. Pinaghihigpitang lugar 76. Napaka-ironic. Hindi nila ako titigil sa pang-aasar sa ilang araw na ang nakakaraan, gayunpaman, kasalukuyang nilalamang nila ang kanilang sarili sa aking awan nang hindi nila nalalaman ang aking pagkakakilanlan. Bukod sa Divine Brigadier, hinihiling sa akin ng aking ama at ng aking kamag-anak na kunin sila bilang aking mga alagad. Dahil kailangan ko ng mga talento, gagawa ako ng pabor sa kanila at tatanggapin ko sila bilang aking mga alagad. Kahit na siya ay mayabang, si Donald ay isang pambihirang tao. Siya ang kapaki-pakinabang na talento na kailangan ko sa ngayon. Gagabayan ko na lang sila paminsan-minsan at bibigyan ko sila ng isang bagay para manatiling motivated sila. Hindi rin ito aabutin ng marami upang paganahin silang makamit ang napakalaking pagpapabuti sa loob ng maikling panahon. Kung may kakayahan man sila sa hinaharap, sisiguraduhin kong magpapatuloy sila sa pagsasayaw sa aking tono dahil ako ang nagbibigay sa kanila ng lahat. Nang makapagdesisyon na siya, nagtanong siya, bakit hindi mo sasabihin sa akin ang dahilan kung bakit mo gustong makuha ang tulong ko bilang iyong mentor? Nais naming maging kasing lakas mo. Nais naming turuan ng leksyon ang mga miyembro ng sinaunang Garrison clan. Isang pagkakamali at kawalan nila ang paalisan tayo sa clan. Histeryosong sigaw ni Donald nang marinig ang tanong ni Levi. Kahanga-hanga, gagawin ko kayong lahat ng isang pabor at ituring ko kayong dalawa na aking mga alagad. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo, kasama ang aking gabay. Hindi rin magtatagal hanggang makuha mo lahat ng gusto mo. Biglang tumalikod si Levi at tinanong si Tempestes, mayroon bang sino man sa ating maraming organisasyon ang nangyari ng mamumuno? Alam ni Levi na ang Sacred Organization ang utak sa likod ng maraming puwersa. Siya ay naubusan ng mapagkakatiwala ang mga katulong upang pangasiwaan ang mga operasyon ng mga puwersang iyon. Bagaman kami ay kasalukuyang may kontrol sa Maya Industries, walang namumuno sa kanila dahil ang mga ipinadala namin ay hindi sapat na kakayahan upang mamuno sa iba. Ha! Nasa bingit ng duo ang isa pang emosyonal na pakiramdam nang marinig nila ang pag-uusap ng dalawa. Sino ba itong mentor natin? Ano ba talaga ang hindi niya kaya? With that being said, wala tayong mawawala. Sa halip, marami kaming naninindigan upang makakuha mula sa gayong maaaring gumawa ng figure. Hahaha. Kahit na sila ay namamangha, natutuwa silang opisyal na mga miyembro ng pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo. Dahil ang aming tagapagturo ay isang kahangahangang tao, sigurado akong mga miyembro ng angkan ng Garrison ay pagsisisihan ang kanilang desisyon na patalsikan kami ng wala sa oras kung makakamit namin ang isang mahusay na tagumpay sa ilalim ng kanyang patnubay. Dahil kayong dalawa ay mga alagad ko, opisyal na akong magtatalaga sa inyo at kayo ang namamahala sa Maya Industries mula ngayon. Kailangan mong tiyakin na ang mga bagay ay tumatakbo ng maayos sa ngalan ko. Malinaw ba ako? Pinapanatag ng dalawa ang lalaking nasa harapan nila, hindi mo kailangang mag-alala, guro. Sisiguraduhin naming magiging maayos ang lahat. Hindi nila napigilan ang kanilang pananabik dahil sila ay itinalaga bilang mga namamahala sa Maya Industries ilang sandali lamang matapos sumali sa organisasyon.
Sa kabilang banda, sigurado si Levi na gagawin nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin dahil sa kanilang mga personal na interes. Naisip niya na maaari silang gumawa ng isang mas mahusay na trabaho kaysa sa Death Fiend. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang banal na kasangkapan bilang tanda ng pagpapahalaga. Nagpadala si Levi ng isang tao upang kunin ang mga bagay na dinala niya mula sa Restricted Area 76 sa duo. Ang Death Sword ni Eustace ay walang kabuluhan kumpara sa mga banal na tool na nakuha nila. Halos hindi nila mapigilan ang pagnanais na bumalik sa angkan at ipakita ang mga banal na kagamitang ipinagkaloob sa kanila. Di nagtagal pagkatapos umalis ni Levi, naglakbay siya sa Restricted Area 76 upang suriin ang pag-unlad ng pagmimina dahil sa masaganang likas na yaman na magagamit doon. Aabutin ng sagradong organisasyon ng ilang daang taon para anihin ang lahat ng maya-alok ng inang kalikasan. Gayunpaman, walang kinalaman ang mga iyon sa dahilan kung bakit siya naroon dahil iba ang nasa isip niya. To be precise, nandoon siya para makita ang mga nagtatago sa dilim. Sigurado siyang babalik ang mga miyembro ng Lab of Gods kung nabubuhay pa sila. Pagkatapos ng lahat, ginugol nila ang karamihan sa kanilang mga pagsunod upang panatilihing pinaghihigpitan ang lugar mula sa iba noong sila ay nasa kapangyarihan pa. Higit pa rito, nagsagawa sila ng hindi mabilang na pagsisiyasat para hanapin ang background ng Dark Emperor. Kaya naman, ipinadala ni Levi ang mga elite ng Sacred Organization upang bantayan sila sa Restricted Area 76. Tinanong ni Levi, may kakaiba bang nangyari? Hindi. Naisipan ni Levi na mag-ikot sa kalagitnaan ng gabi para lang matiyak na maayos ang lahat ng minsan may kakaiba. Pagkatapos ng lahat, hindi matukoy ng mga makina ang lahat. Sa kalagitnaan ng gabi, tumayo si Levi sa pinakamataas na punto upang matiyak na maayos ang lahat. Walang kakaibang nangyari hanggang sa hating gabi na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2503. Lab ng mga Diyos. Hindi matukoy ng naka-install na system ang mga malapit sa lugar. Gayunpaman, namula ang mukha ni Levi nang may mapansin siyang papalapit sa malayo. Ito ay isang mahinang galaw lamang, ngunit nakita ito ni Levi nang walang anumang isyu. Hindi na niya kailangang umasa sa kanyang makamundong pandama. Kaya naman, madali niyang matukoy kahit ang pinakamahinang galaw mula sa mga surot sa dami-tiyan. Hindi siya nagulat sa pagkabigo ng system dahil halos imposible para sa mga makina na makita ang mahinang paggalaw ng enerhiya. Sa madaling salita, ang deployment ni Levi ay kasing ganda ng wala dahil ang mga nakabantay ay hindi alam ang mga bagay na nangyayari sa kabila ng paggulo ng higit sa ilang araw doon. Gotcha! Nakadikit ang mga mata ni Levi sa kanilang silhouette na palihim na dumadaan sa kagubatan sa dilim. Ang iilang nilalang ay hindi gaanong naiiba sa Gods of Restricted Area 76 dahil ang iba ay hindi posibleng ma-detect sila sa pamamagitan ng kanilang makamundo na pandama. Kung hindi lang sa kakaibang senses ko, baka hindi ko rin napansin ang presensya nila. Gumawa sila ng isang kahanga-hangang trabaho sa pagmamaneho sa deployment ng enerhiya. Kahit na ang mga elite o ang pinaka-advanced na kagamitan na ipinadala ko ay hindi kayang makita ang mga ito dahil hindi sila gaanong naiiba sa mga multo. Di nagtagal pagkatapos niyang ayusin ang mga bagay na nasa isip niya, nilapitan niya ang isa sa kanila at napansing nagbalat kayo sila gamit ang paraan na iba sa mga Diyos. Ni hindi ko sila makita kung hindi ko namamalayan ang presensya nila. Literal na hindi sila nakikita kapag nasa kagubatan sila sa kalagitnaan ng gabi. Sandali lang. Ang mga purong enerhiya bang nilalang na ito ba ay katulad ng nilikha ni Jared? Nakuha ni Bruce ang kanyang mga kamay sa kanilang purong enerhiyang nilalang, ngunit ang mga iyon ay mas mababa sa bersyon ni Jared. Pagkatapos ng lahat, pinagpala ng inang kalikasan ang isang pag-aari ni Jared, samantalang ang mga taglay ni Bruce ay isang mas mababang spec ng kanyang nilikha. Bagamat hindi pa nakakaharap ni Levi ang mga pure energy na nilalang tulad ni Jared, alam niyang iba ang mga nasa harapan niya. Mas matangkad ng ilang talampakan ang mga nasa harap niya kay Sean sa height. At least, sigurado siyang mas malakas sila kaysa sa ginawa ni Bruce. Upang maging tumpak, maaari nilang i-wipe out ang unang ilang tao na na-rank sa Divine Leaderboard. Parang pinakahawig sila ng likha ni Jared. Sigurado si Levi na sila ay mga especially iya lamang na ipinadala upang imbestigahan ang lugar. Sa madaling salita,
mas marami pang may kakayahan ang naghihintay ng utos na makalusot sa lugar. Iyon ay ang mga pinakakamukha ni Jared sa mga tuntunin ng lakas. Ligtas na ipagpalagay na ang mga nagpapadala sa kanila ay walang iba kundi ang mga miyembro ng Lab of Gods dahil taglay nila ang paraan upang makagawa ng hindi mabilang na purong enerhiyang nilalang. Sabi ko na nga ba, buhay pa ang mga miyembro ng Lab of Gods. Hooray! Sa wakas ay nakahanap na rin ako ng ilang kalaban na karapat-dapat sa aking oras muli pagkatapos na mag-isa sa mahabang panahon. Baka hindi maisip ng iba ang dahilan kung bakit siya kinikilig. Hindi na niya maalala ang huling pagkakataong nakatagpo siya ng isang mabigat na kalaban. Kaya naman hindi na niya napigilan ang kaba at halos mapahagalpak ng tawa dahil sa magandang balita. Ang unang nasa isip niya ay ang hanapin ang eksaktong kinaroroonan ng mga nagtatago sa dilim. Kaya, nanatili siyang nagtatago at hinabol ang purong enerhiyang nilalang habang patuloy silang nag-ikot sa Restricted Area 76. Buong gabi nilang pinagmamasdan ang lugar hanggang sa malapit na ang madaling araw. Nang malapit na silang umalis, sinundan sila ni Levi para tonton ang base ng operasyon ng Lab of Gods. Ang dalisay na enerhiyang nilalang ay nagpatuloy sa paglalakbay sa pinakamataas na bilis. Ang iba ay maaaring mawalan ng pagsubaybay sa kanila maliban kung sila ay isang tugma para sa kanila sa mga tuntunin ng bilis. Matapos silang bunutin ng ilang oras, napatigil si Levi at bumulong sa sarili habang naka-arko ang mga kilay sa pagkalito. Bakit sila nandito? Imposible. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2504. Mga batayan ng operasyon. Namangha sa katotohanan ang dalisay na enerhiyang nilalang ay bumalik kay Erodia. Nagpatuloy siya sa pag-ungol sa sarili, hindi. Isa ito sa mga pagtatangka nilang akitin ako dito. Mukhang alam na nila ang presensya ko. Wala na siyang maisip dahil halos imposible para sa mga miyembro ng Lab of Gods na iset up ang kanilang base of operation sa Erodia. Nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip na alam nila ang kanyang presensya, nakaramdam siya ng lamig na dumadaloy sa kanyang mga gulugad dahil sa kanilang mga kakayahan. Kailangan kong magmadali at sundan ang isa sa kanila. Kung hindi, maghihiwalay sila at tatakas sa ibang direksyon para kibot balikat ako. Ilang sandali nilang marating ang Erodia, naghiwalay ang purong enerhiyang nilalang at nagsimulang bumili sa ibang direksyon. Tingnan mo, dapat aware sila sa presensya ko all this while. Natatakot ako na hindi ko makuha ang aking mga kamay sa kanilang base ng mga operasyon kung ang mga bagay ay patuloy na umuunlad sa ganitong paraan. Walang paraan na ilalabas nila ang pusa sa bag kahit kunin ko sila sa kustodiya. Marahil ay mayroon silang isang uri ng countermeasure sa lugar upang pigilan din ako. Kung ganoon nga, susubukan ko ang aking kapalaran sa isa sa kanila at tingnan kung dadalhin nila ako sa kanilang base. Nawala sa isip niya ang isa sa kanyang mga mata sa ilang sandali matapos makarating sa kanyang target sa Oakland City. Bulong niya sa sarili ilang segundo matapos mawala ang purong enerhiya na nilalang, medyo magaling siya, ha? Kabaligtaran pala ang mga bagay sa mga bagay na nasa isip niya, hindi nila alam ang presensya niya dahil papunta lang sila sa base ng operasyong itinayo sa Erodia. Wala na ang kanilang purong enerhiyang nilalang ay maaaring mapansin niya ang kanyang paraan ng presensya kapag ay nakahihigit sa kanila sa maraming aspeto. Naisip ng mastermind na linlanggan ang iba sa pamamagitan ng pag-set up ng mga base ng operasyon ng organisasyon sa isang lugar na nagdudulot ng pinsala sa karamihan. Ito ay gumanap tulad ng isang alindog at iniligaw ang iba dahil ang iba ay nag-iisip na walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang magtatayo ng kanilang base sa punong tungkulin ng kanilang mga kalaban. Ang mga nakakaalam sa presensya ng Lab of Gods ay nahirapang hanapin sila dahil sa parehong dahilan. Ang mga nilalang na purong enerhiya ay naghiwalay sa ilang sandali pagkatapos makarating sa bansa dahil maraming base ng operasyon ang naiset up kung sakaling mangyari ang pinakamasama. Hindi bababasa, hindi sila mapapawi sa buong gabi kung mayroong ilang mga base ng operasyon. Bumalik si Levi sa Northampton mula sa Oakland City dahil hindi niya makuha ang kanyang mga kamay sa base ng operasyon ng Lab of Gods. Bahagyang nalungkot siya nang maisip niyang maaaring naalarma niya ang kalaban na nararapat sa kanyang oras. Dahil dito, hindi na siya dumaan sa Restricted Area 76 dahil akala niya ay hindi na sila babalik. Sa kanyang pagtataka, bumalik sila at nagpatuloy sa pag-survey sa lugar dahil hindi nila alam na napansin ni Levi ang kanilang presensya.
Matapos suriin ang paligid sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay nalaman na ng mga miyembro ng Lab of Gods ang sikreto sa lugar. Sa kabilang banda, sa halip na subukan ang kanyang kapalaran sa restricted area, ipinadala ni Levi ang karamihan sa kanyang mga puwersa sa iba pang rehiyon. Pagkalipas ng ilang araw, nagulat ang lahat, kabilang si Levi, ang isang pangyayaring nakapagpabago ng buhay nang mapunta sa surface web ang balita ng dark web. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2505. Divine Leaderboard. Ang mga kilalang organisasyon mula sa buong mundo ay nagtipon-tipon upang muling tukuyin ang mga bagay na dapat gawin upang magamit ang kanilang sarili bilang miyembro ng Divine Leaderboard. Higit pa rito, nagtayo sila ng tinatawag na Hall of Gods sa tuktok ng pinakamataas na bundok para parangalan ang pinakamakapangyarihang tao. Ang Divine Wall, isang monumental na bato na ilang daang talampakan ang itinayo sa tabi upang parangalan ang mga nakapasok sa listahan. Sa libu-libong tao na nakaukit ang kanilang mga pangalan sa Divine Wall, si Dark Emperor ang una dahil sa kanyang napakaraming lakas sa pakikipaglaban. Ang iba ay hindi man lang makita ang pangalan ng Dark Emperor dahil ang monumental na bato ay 100 talampakan sa langit. Maraming tao ang hindi pa nakarinig ng mga pangalan ng mga nakaukit sa monumental na bato dahil kasama rin ang mga pangalan ng mga nakatira sa liblib. Bukod sa mga miyembro ng sinaunang angkan ng garrison, ang mga mandirigma mula sa Adron at angkan ng katutubong kagubatan ay nakapasok din sa listahan. Nakapagtataka, kasama rin sa listahan ang Divine Brigadier ng The Cardinal Hall at mga mentor ng Forlivia. Dati, ang mga pangalan lamang ng mga naglalarawan ng kanilang mga kakayahan ang isasama sa Divine Leaderboard dahil ang mga namamahala ay mayroong isang bagay upang i-benchmark ang kanilang mga kakayahan. Kahit kalakas ang mga naninirahan sa pag-iisa, hindi sila sasali hanggat hindi nila naipapakita ang kanilang mga aktwal na kakayahan. Gayunpaman, iba ito para sa Hall of Gods dahil ang mga gumagamit ng dark web ay nagtipon-tipon upang suriin ang mga kakayahan ng mga tao mula sa buong mundo gamit ang impormasyong nakuha nila sa iba pang mga nakikita. Bukod sa monumental na bato, may 79 na hagdan na itinayo na may 100 pangalan na nakaukit sa bawat hagdan upang parangalan ang mga nakalista sa Provisional Leaderboard. Binigyan sila ng titulong Provisional Combatants para parangalan ang kanilang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban dahil nasa tabi sila ng Divine Leaderboard. Nang ang Provisional Leaderboard at Divine Leaderboard ay ipinakilala sa mundo, ang iba ay walang intensyon na seryoso ang mga ito. Inakala ng marami na oras na para seryosohin ito dahil nakakuha ito ng atensyon ng mga tao mula sa buong mundo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang karangalan para sa mga nakarating sa Hall of Gods. Makakamit nila ang karapatang itinuring ang kanilang sarili na pinakamahusay sa mga natitira sa mundo. Ang mga may nakaukit na pangalan sa Hall of Gods ay itinuring na pinakamagaling sa iba. Kaya naman, nadama ng lahat ang motibasyon na patuloy na umakyat sa mga ranggo sa lahat ng mga gastos. Naisip nila na isang malaking karangalan ang kilalanin ng iba para sa kanilang natatanging kakayahan. Samantala, iba naman sa mga nakaukit na pangalan sa hagdanan dahil sa tingin nila ay isang kahihiyan na ang kanilang mga pangalan ay nasa ilalim ng iba. Kinailangan nilang patuloy na umakyat sa mga ranggo upang matiyak na nauuna sila sa kanilang mga kapantay. Ang karaniwang layunin nila ay tiyak na nakaukit ang kanilang mga pangalan sa Divine Wall. Ang pagdaragdag ni Eustace at ng mga matatanda ng sinaunang angkan ng garrison ay nagulat sa buong mundo dahil walang nakakaalam ng kanilang aktwal na mga kakayahan. Sa kabilang banda, naintriga si Levi para malaman kung kasama siya sa Hall of Gods. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2506. Lahat ng tatlong pamagat ay akin. Si Dark Emperor ang nasa unang pwesto. Pangalawa si Killfinger of Erudia, ang misteryosong lalaking nabasag ang Skyward Sword gamit ang kanyang mga daliri. May bulong-bulungan na ginamit ni Killfinger ang Iron Golem technique at naabot nito ang hindi maisip na taas. Kasabay nito, ang bagong pinuno ng sinaunang angkan ng garrison ay nasa ikatlong pwesto. Kahit na ang kanyang pagkakakilanlan ay nababalot ng misteryo, siya ay napakalakas. Natalo niya sina Gabriel, Eustace, at iba pang malalakas na kalaban para manalo sa posisyon. Nang ihayag ang bagong Divine Leaderboard, nagulat ito sa buong mundo.
Pamilyar ang lahat kung sino ang una at pangalawang pwesto na manlalaban. Gayunpaman, ang bagong pinuno ng sinaunang angkan ng Garrison ay naging sorpresa sa mundo, lalo na kina Donald at Tyrone, na kumokontrol sa Maya Industries. Pareho silang nagtaka kung ang bagong pinuno ng clan ang nagpatalsik sa kanila sa clan. Sino ang bagong pinuno ng clan? Bakit wala kaming narinig tungkol sa kanya? Sa sandaling iyon, binalak ni Donald na gamitin ang kanyang network sa sinaunang angkan ng Garrison upang mag-imbestiga. Gayunpaman, ipinagdiriwang nila ang katotohanan na ang kanilang Panginoon, si Dark Emperor, ang nangunguna sa Divine Leaderboard. Dahil dito, sila ang mga alagad ng nag-iisang mandirigma sa leaderboard. Sa pagtingin sa tatlong posisyon sa Divine Leaderboard, si Levi ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang kanyang tatlong alter egos ay sumasakop sa tatlong posisyon. Ano ang posisyon ko? Matapos suriin ang mga pangalan, hindi niya mahanap ang kanyang sarili sa Divine Leaderboard. Ang Dark Web ay talagang maparaan dahil nagagawa nilang ibahin ang aking tatlong alter ego. Kung ganoon, kilala ba nila kung sino ako? O ang katotohanan na ang tatlong pagkakakilanlan na ito ay kabilang sa iisang tao? Ito ay magiging lubhang mapanganib kung gagawin nila. Sa sobrang kaginhawahan niya, ang unang conclusion ni Levi ay malamang na ang Dark Web ay hindi nakikita sa Lab of Gods. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang mga pangalang nakalista sa 79 na hakbang ngunit hindi pa rin niya mahanap ang kanyang pangalan. Ang bagong redefined na Divine at Provisional Leaderboard ay dapat na naglalaman ng lahat ng makapangyarihang manlalaban sa mundo, hindi alintana kung sila ay lumaban dati o nakatago sa mata ng publiko. Bihira para sa kanila na mag-iwan ng sino mang makapangyarihan. Kaya, nagkaroon ito ng maraming kredibilidad bilang isang tumpak na leaderboard. Sa pagtatapos ng nakaraang Divine Leaderboard, maraming elite na mandirigma ang lumitaw at umakyat sa tuktok. Sa makatuwid, hindi na nagawang ikategorya ng leaderboard ang mga ito ng tumpak. Dahil sa pagbabago, maliwanag na hindi kasama si Levi sa Provisional Leaderboard batay sa kanyang naunang lakas. Sa makatuwid, ang kahirapan sa pagpasok sa Provisional Leaderboard ngayon ay katulad ng pagpunta sa nakaraang Divine Leaderboard. Sa katunayan, talagang mas mahirap gawin ito. Samantala, patuloy na dumaan si Levi sa Divine and Provisional Leaderboard. Gabriel, Eustace, Divine Brigadier, at ang kanilang mga paksayon ay kasama ang lahat. Nasa listahan din ang maraming reclusive elites mula sa Adrun. Karaniwan, ang Divine Leaderboard ay napuno na ngayon ng maraming hindi pamilyar na mga pangalan. Sa nangungunang 10 mula sa nakaraang Divine Leaderboard, tanging ang 3 pa rin ang naruroon. Ang natitira ay nagkaroon ng pagbaba ng kanilang mga ranggo. Si Donald, Edmund, at ilang iba pa ay halos hindi nakapasok sa bagong Divine Leaderboard. Gayunpaman, ang pagiging nasa bagong ranggo ay tiyak na mas maluwalhati kaysa sa pagiging nasa tanong 10 ng mga luma. Para naman kay Queenie na dating nasa top 10, na-relegate na lang siya sa Provisional Leaderboard. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapasok si Deathfiend, Tempestes, at Notos ng Sacred Organization sa nag-uunahang daan ng Divine Leaderboard. Para sa Swordfiend, Floyd, Kirin, at iba pa, na di umano'y mas malakas kaysa sa kanila, nahulog sila mula sa Divine Leaderboard patungo sa Provisional Leaderboard. Doon, sila ay nakalista sa 77 hakbang. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang distansya sa pagitan nila at ang 79 na hakbang. Ang dahilan ay ang Deathfiend at ang iba pa ay nakainom ng dugo ng mga Diyos sa Restricted Area 76, na naging dahilan upang tumaas ng husto ang kanilang mga kapangyarihan. Sa katunayan, hindi nag-iisa si Deathfiend. Maraming iba pang misteryosong elite mula sa Sacred Organization ang lumabas sa ranggo, kung saan marami sa kanila ang nakapasok sa Divine Leaderboard. Ang mga pag-unlad ay naging sanhi ng sakit ng ulo ni Levi. Kung tutuusin, sila raw ang secret weapon niya. Pero ngayon, isa-isang na-reveal ang lahat. Gayunpaman, masaya pa rin siya sa katotohanan na ang kanyang mga nasasakupan ay namumuno sa mga ranggo habang ang kanyang tatlong alter ego ay nasa posisyon ng 3 posisyon. Sa sandaling iyon, dumating si Zoe at ilang iba pa upang makita si Levi. Sumama ka sa amin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2507. The Stairway to Heaven. Saan tayo pupunta?
Curious na tanong ni Levi. Sa The World Summit para makita ang banal na altar at hagdanan. Mula nang muling tukuyin ang Divine Leaderboard, gusto ng lahat na bisitahin ang The World Summit para ma-inspire nila ang sarili nila. Si Zoe at ang iba ay napuno din ng pag-asa. Ngayong naitayo na ang bagong Divine Leaderboard sa The World Summit, nagsisilbing mahusay na motibasyon para sa lahat ng mandirigma sa mundo. Ang lahat ay nabaliw tungkol dito at nadama na ang pagkakaroon ng kanilang mga pangalan na inukit sa batong plaka doon ay ang tunay na kaluwalhatian. Kahit na ang kanilang mga pangalan ay inukit sa 79 na mga hakbang upang hierarchy ng mga naglalakad, nakita pa rin nila ito bilang isang karangalan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hagdanan na papunta sa langit pa rin. Sa makatuwid, ang lahat ay namamatay na ang kanilang mga pangalan ay inukit doon. Boss, magtiwala ka sa amin. Kapag nakita mo ang batong plaka na tumatagos sa langit, mamamangha ka. Sa katunayan, ito ay magbibigay inspirasyon sa iyo na magiging mas malakas anuman ang kailangan. Paliwanag ni Kirin. Sige, sasama ako sa iyo para tingnan. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagpa siya si Levi na pumunta ay dahil gusto niyang makita kung ano ang ginawa ng dark web. Naisip niya na makakahanap siya ng ilang mga pahiwatig tungkol sa kanila doon. Shish, hindi ko inaasahan na aalis ako sa Divine Leaderboard. Ngayon, nakalista na ako sa 77 hakbang, hinaing ni Swordfiend. Si Floyd ay parehong hindi nasisiyahan. Nakalista rin ako doon. Sa lahat ng lugar, ang Provisional Leaderboard. Sinong mag-aakalang daranas ako ng ganitong kahihiyan? Tumanggo naman sina Kirin at White Tiger. Kami rin. Pareho pa rin silang lumulubog sa kalungkutan. Para naman kay Zoe, mas magaling siya ng kaunti sa kanila sa pamamagitan ng pagiging 78 hakbang, na inilapit siya ng bahagya sa Divine Leaderboard. Sa kanila, siya ang pinakamataas na ranggo na mandirigma. Sa sandaling iyon, inaliw sila ng Asher Dragon, dapat maging masaya kayo kung ano ang mayroon kayo. Sa palagay mo ba ito ay ang lumang araw? Kahit na ang pagiging nasa Provisional Leaderboard ay isang karangalan ngayon. Dapat mong ipagmalaki ang iyong mga pangalan ay inukit sa Stairway to Heaven. Napabuntong hininga si Rogue Slayer. Tama iyan. Sa paraan ng pagtingin ko, nagbago ang panahon. Inaasahan na ni Eustace at ang kanyang mga tauhan ay itinulak pataas sa leaderboard, habang kami ay nahuli. Sa totoo lang, hindi natin kailanman kontrolado ang mundo. Ang nakaraang Divine Leaderboard ay lumikha lamang ng ilusyon na tayo ay talagang makapangyarihan sa totoo lang, hindi ganoon ang nangyari. Tumanggo si Asher Dragon bilang pagsang-ayon. Halika, dapat makontento ka. At least, nakaukit pa rin ang mga pangalan mo sa Stairway to Heaven. Sa katunayan, malapit ka na sa 79 na hakbang. Para sa akin, hindi lang ako na-relegate mula sa Divine Leaderboard, ngunit nahulog din ako sa pansamantalang leaderboard. Sa katunayan, wala akong pagkakataon na maukit ang aking pangalan sa unang hakbang. Habang nagsasalita siya, hindi niya namamalayan na sumilip kay Levi. Simula nang iwan niya ang sarili niyang teknik at nagsanay sa mga basic teknik na itinuro ni Levi, walang improvement sa kanyang lakas. Ang tanging nagawa niya ay panoorin habang ang iba ay isa-isa niyang nilalampasan. Wala siyang ibang magawa kundi ang magdusa sa katahimikan. Tumawa si Levi. Asher Dragon, basta't masipag kang magsanay, ang iyong pangalan ay mauukit din sa stone plaque sa lalong madaling panahon. Naiintindihan mo, boss. Tumawa ng pilit si Asher Dragon, dahil hindi siya naniniwala sa mga salita ni Levi. Paano ito posible? Hindi nagtagal, lahat sila ay dumating sa unang rurok ng The World Summit. Para sa isang ordinaryong tao, ang unang taluktok ay halos imposibleng akyatin. Ngunit sa isang grupo ng mga piling mandirigma, ito ay isang piraso lamang ng cake. Samantala, 10,000 tao ang nagtipon, at dumarami pa rin ang bilang. Di nagtagal, ang mga tao ay lumago sa 100,000, at ang buong burol na hanay ay napuno ng mga tao. Gayunpaman, karamihan sa mga dumating ay hindi mula sa Divine at Provisional Leaderboard. Nandoon silang lahat para makita ang stone plaque na itinayo sa ibabaw ng Hall of Gods para ma-inspire silang yukit dito sa kanilang mga pangalan. Kung tungkol sa kanila na ang mga pangalan ay nakasulat doon, wala sa kanila ang dumating upang makita ito. Kasabay nito,
10,000 bisita ang nakatayo sa ibaba ng Stairway to Heaven at same time na humahanga sa banal na Hall of Gods. Para sa kanila, ito ay isang tanglaw ng pag-asa at pagganyak. Walang nang ahas na tumuntong sa mga baitang, sa takot na labagin ang kabanalan nito. Gayunpaman, may biglang humakbang. Levi, boss, anong ginagawa mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2508. Pinalis ang ngiti sa kanyang mukha. Nagkagulo si Levi sa gitna ng madla nang makita nilang umapak siya sa hagdanan. Gusto siyang pigilan ng lahat ngunit huli na ang lahat. Paakyat na siya. Bagamat ang Stairway to Heaven ay sinadya upang tapakan, ito ay mayroon pa rin sa kaluwalhatian ng mga may pangalan na nakaukit dito. Tanging ang mga piling mandirigma na ang mga pangalan ay nakasulat sa stone plaque ang itinuring na mga umakyat sa mga hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng hagdanan ay banal. Ang mga nasa provisional leaderboard na ang mga pangalan ay nakaukit sa mga hakbang ay nagalit sa kanilang mga pangalan ay tinapakan ng isang taong mas mahina kaysa sa kanila. Ito ay tiyak na isang hindi mapapatawad na gawa. Kahit na ang mga tumuntong sa mga hakbang ay mula sa Divine Leaderboard, ang lahat ay magalit pa rin dito, lalo na ang isang taong mas mahina kaysa sa kanila. Walang paraan na matatanggap nila ito, dahil ang pagtapak sa kanilang mga pangalan ay nakakahiya sa kanila. Kahit galit na galit sila, wala silang magawa dahil papunta na si Levi. Sa isang kisap mata, 10 hakbang na ang nasaklo niya. Guro, Levi, lahat ay sumisigaw na bumaba siya. Gayunpaman, para siyang galit na galit, walang pakialam si Levi sa mga patakaran habang walang takot niyang tinatapakan ang tungkulin nila. Nakakaloka, nawala ang isip niya. Tigilan mo siya. Gusto siyang pigilan ng ilan sa mga provisional leaderboard fighters, ngunit huli na ang lahat. Mabilis at madaling nasakop ni Levi ang 79 na hakbang. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Hall of Gods at pumasok na parang sinapian. Gayunpaman, huminto ang mga mandirigmang provisional leaderboard na hinahabol. Alam nila na hindi sila dapat humakbang doon. Ang mga pangalan lamang na nakasulat sa plaka ng bato ang karapat-dapat na gawin ito. Kaya naman, wala sa kanila ang nangahas na pumasok. Ang tanging nagawa nila ay panoorin ang pag-akyat ni Levi sa Hall of Gods. Levi, nilapastangan mo ang pamamahala ng mundong ito. Ang lakas ng loob mong yarakan kaming lahat. Naghiyawan ang karamihan. Gayunpaman, si Levi ay hindi gaanong nabahala. Sa halip, nilaybot niya ang Hall of Gods at pinagmasdan ang paligid. Narinig niya na ang lugar ay itinayo ng dark web at na ang hagdanan at stone plaque sa loob ng Hall of Gods ay gawa sa mga espesyal na materyales. Pagkatapos ng lahat, ang mga pangalan na nakasulat sa plaka ng bato ay madalas na pinapalitan ng mga bagong pangalan na idinagdag paminsan-minsan. Kaya, pinahintulutan ng espesyal na materyal ang mga pangalan na inukit at madaling alisin. Matapos suriin ito ng ilang sandali, napansin ni Levi na bago sa kanya ang materyal. Sa katunayan, hindi pa niya ito nakita noon. Lumingon siya at pinagmasdan ang paligid. Nakatayo sa Hall of Gods, pakiramdam niya ay nakaposisyon siya sa tuktok ng mundo. Doon, nakikita niya ang lahat ng milya-milya sa dulo. Sa hagdan, ang karamihan ng 100,000 ay mukhang hindi gaanong mahalaga sa kanya. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang pagsuway sa kanya dahil sa pagiging karapat-dapat na tumayo sa Hall of Gods. Natuwa naman si Levi. Ako, hindi karapat-dapat. Ang nangungunang 3 pangalan sa plaka ng bato ay pag-aari ko. Pagkatapos noon, ibinaling ni Levi ang kanyang atensyon sa stone plaque. Isa-isa niyang pinalis ang tingin sa mga pangalan. Bagamat may ilang pamilyar na pangalan, karamihan sa mga ito ay banyaga sa kanya. Sa wakas, tumalon si Levi sa stone plaque at sinimulang akyatin ito para malinaw niyang makita ang mga pangalan. Nagkagulo ang mga tao nang makita nila si Levi na sinusukat ang plaka ng bato. Hindi lang kinukutya ni Levi ang provisional leaderboard Stairway to Heaven kundi pati na rin ang stone plaque ng Divine Leaderboard. Sa madaling salita, pinasiklab ni Levi ang galit ng mga tao sa kanyang walang galang na pag-uugali. Ang batong plaka ay napakataas na ang tuktok nito ay tumagos sa mga ulap. Hindi nagtagal, nawala ang anyo ni Levi sa gitna ng mga ulap nang sa wakas ay dumating na siya sa tuktok. Nang makita niya ang 3 pangalan ay kasama si Dark Emperor at ang iba pa niyang alter egos, napuno siya ng tuwa.
Boom! Paglukso sa langit, tumayo si Levi sa tuktok ng plate ng bato at naramdaman na parang nasa tuktok siya ng mundo. Gayunpaman, sa sandaling tumingin siya sa ibaba, ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng nakakatakot. Nakita niya, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2509. Ang lihim sa likod ng Divine Leaderboard. Nakita niya ang kanyang pangalan na nakaukit sa likod ng salot na bato. Hindi ito inukit bilang Dark Emperor, o ang bagong pinuno ng sinaunang Garrison clan, ngunit ang kanyang sariling pangalan, Levi Garrison. Sa halip na yukit ito sa harap ng stone plaque, pangalan ni Levi ang inukit sa likod. Sa malaking walang laman na ibabaw nito ay ang pangalan ni Levi. Walang inaasahan na mangyayari sikreto ng plaka ng bato ay nasa likod nito. Gayunpaman, ang plaka at ang hagdanan ay hindi karaniwan sa lahat ng mga tao sa mundo. Kung mas makapangyarihan ang isa, mas may paggalang ang isa para sa plakang bato. Kung gayon, ang isa ay hindi maglakas loob na lusutan ito. Hindi rin magkakaroon ng lakas ng loob na akyatin man lang ang plaka ng bato mula sa harapan, lalo pa itong tingnan mula sa likuran. Para sa kanila, banal ang plaque at ipinagbabawal nilang lapastanganan ito. Kaya naman, hindi sumagi sa kanilang isipan na tumingin sa likod ng plaka. Tanging ang isang mapanghimagsik na gaya ni Levi ang maglalakas loob na umakyat dito at tumingin sa paligid. Kung hindi siya umakyat sa taas, hindi niya makikita ang nasa likod nito. Higit pa rito, ang stone plaque ay matatagpuan sa tuktok ng summit. Kailangang tumayo ang isa sa ibabaw nito bago makita ang nakasulat sa likod. Walang paraan ang sino mang makalibot dito. Total, ang batong plaka ay itinayo sa isang sulok kung saan ang likod nito ay nakaharap sa isang bangin at nababalot ng ambon. Kaya naman, kinailangan ng isa na sukatin ang plaka ng bato gaya ng ginawa ni Levi bago makita ang isa kung ano ang nakasulat sa likod nito. Gayunpaman, ang pag-scale sa stone plaque ay katumbas ng hindi paggalang sa Divine Leaderboard at lahat ng iba pa sa mundo. Sa makatuwid, walang ibang tao sa buong mundo na maglalakas loob na kumilos tulad ng ginawa ni Levi. Gayunpaman, natuklasan niya ang napakalaking sikreto at sa wakas ay naunawaan niya ang lahat. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa likod ng Divine Leaderboard ay nagpapakita na may nakakaalam ng maaga na siya ay hihigit sa lahat ng nasa listahan. Dahil sa ginawa ng Dark Web ang stone plaque, ginagamit ito na alam nila ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan. Kaya naman, wala na siyang anumang sikretong itatago. Nang matanto ang sitwasyon, napangiti si Levi. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito kasama si Zoe ay para malaman kung alam ng Dark Web ang kanyang pagkakakilanlan at lakas. Ngayong alam niyang ginawa na nila ito, nakaramdam siya ng ginhawa. Sa kabila ng mahabang panahon na alam ang kanyang sikreto, hindi pa nila ito inilantad sa mundo. Nangangahulugan ito na ang Dark Web ay nakatuon sa pangangalap ng impormasyon at balita sa buong mundo. Hindi sila nagtatrabaho para sa anumang paksayon sa partikular, lalo na hindi Lab of Gods. Sa katunayan, sila ay higit na isang neutral na partido na alam ang lahat. Gayunpaman, maliban sa pagkolekta ng impormasyon, wala silang ibang ginawa. Kahit na matagal na nilang alam ang totoo tungkol kay Levi, hindi pa nila ito ibinunyag. Kaya naman, naisip ni Levi na alam din nila ang Lab of Gods, kaya lang pinili nilang huwag ilantad ito. Ang layunin ng kanilang pag-iral ay para sa pangangalap ng impormasyon at pagbibigay ng mga ranggo at iba pa. Hindi nila sinasali ang kanilang sarili sa kabila ng kanilang nalalaman. Ang pangalan ni Levi na nakaukit sa likod ng plaque ng bato ay isang magandang halimbawa niyan. Teka, may iba pang pangalan. Patuloy na sinisiyasat ni Levi ang likod ng plaka. Hindi lang ang pangalan ko. Mayroong ilang mga pangalan sa mga sinaunang alpabeto. Nagmukha silang mga pangalan ng mga Diyos sa kulturang Adranian. Marahil, ang mga pangalan ay sa isang bagay. Nabibilang ba sila sa Lab of Gods? Natarante si Levi. Habang nagpatuloy siya sa listahan, mas maraming pangalan na kabilang sa Lab of Gods ang lumitaw. Kaya lang ay lumabas ang kanyang pangalan sa tuktok ng listahan, na nagpapakita na siya ay mas malakas kaysa sa lahat. Maliwanag, siya pa rin ang pinakamakapangyarihan. Gayunpaman, may isang kalamangan ang Lab of Gods. Kahit pakalakas si Levi, matatalo pa rin siya sa kanilang gaanong superiority in terms of manpower.
Ngayong sigurado siyang alam na ng dark web ang lahat tungkol sa Lab of Gods, sinikap niyang hanapin sila, umaasang masasabi nila sa kanya kung nasaan ang Lab of Gods. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2510. Pampublikong galit. Gayunpaman, ang pag-iisip ay pumuno kay Levi ng pagkabigo. Dahil alam ng dark web ang lahat tungkol sa kanya, nadama niya na ang paghahanap sa kanila ay magiging mas mahirap kaysa sa paghahanap ng Lab of Gods. Kaya naman, wala siyang choice kundi ipaubaya ito sa tadhana. Gayunpaman, kinumpirma niya ang pagkakaroon ng Lab of Gods. Higit pa rito, marami sa mga pangalan ng kanilang mga miyembro ang nakasulat sa likod ng stone plaque. Isang indikasyon na ang kanilang lakas ay nalampasan ang mga mandirigma ng kasalukuyang panahon. Ang Lab of Gods ay kasing lakas ng naisip ko sa kanila. Kaya naman, tama para sa akin na gumawa ng mga paghahanda. Pagkatapos nito, kailangan ko pa ring magpatuloy. Natuwa naman si Levi. Tanging siya lamang ang naglakas loob na umakyat sa tuktok ng stone plaque at nakitang-nakita niya ang nakasulat sa likod nito. Kung sino pa man iyon, na-miss nila ang mga inscription sa likod. Ipagpalagay ko na ang Lab of Gods ay hindi man lang manggahas na makita ito kung gaano sila kalihim. O marahil, hindi sila maabala dahil hindi nila nakikita ang mga mandirigma sa Divine Leaderboard bilang isang banta. Matapos maalaala ang mga pangalan sa likod ng stone plaque, dahan-daang tumalon si Levi pabalik sa Hall of Gods. Samantala, ang mga tao ay dumami sa ilang daang libo. Patuloy pa rin ang mga ito sa galit at pag-aaway sa kanya. Nang makita siyang bumalik, nagkagulo silang lahat, na para bang gusto siyang patayin. Samantala, naglakad si Levi pababa ng hagdan sa pamamagitan ng pagtapak sa bawat isa sa 99 na hakbang. Ito ay natural na isang insulto sa lahat ng miyembro ng Provisional Leaderboard. May nangyari ba sa boss para kumilos siya ng hindi makatwiran? May nagtanong. Siguro, pagkarating ko rito, kahit ako ay na-inspire ng husto at naramdaman ang pag-ukit ng aking pangalan sa stone plaque. Kaya naman, bilang kampyon ng nakaraan, hindi mo ba naisip na mas maapektuhan si boss kaysa sa atin? Paliwanag ni Kirin. Tumango si Floyd. Bilang isang taong may mapagkompetensyang kalikasan, ang pagpunta dito ay nag-uudyok sa akin na lumakas upang masabi ko sa iba kung gaano sila kaina. Si boss ay isang taong mas mapagkompetensya. Kaya naman, understandable naman na ganyan ang ugali niya. Ma'am, ang bagong paraan ng pagpapakita ng Divine Leaderboard ay lubhang kapana-panabik. Hindi ko naramdaman ang ganito noon. Ngayong ang mga pangalan ay nakasulat sa plaka ng bato, ito ay umalangaw-ngaw sa kaluluwa ng isang tao. Sa kasalukuyan, ang lahat ay namamatay na sa kanilang mga pangalan ay hinukit doon. May nagkomento. Sa makatuwid, hindi nila nakita ang mga aksyon ni Levi dahil hindi makatwiran. Kung tutuusin, naiintindihan nila kung gaano ito ka-emosyonal para sa kanya. Marami sa kanila ang gustong umakyat sa tuktok. Gayunpaman, marami rin ang nagnanais na isulat lamang ang kanilang mga pangalan sa mga hakbang, dahil iyon lamang ay sapat na maluwalhati. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga tao ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon na gawin ito. Mula sa pananaw ng lahat, hindi man lang naisulat ni Levi ang kanyang pangalan sa mga hakbang. At gayunpaman, natapakan niya ang plakang bato. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ng sino man sa kanila. Kaya naman, sa sandaling marating ni Levi ang unang hakbang ng hagdanan, 10,000 mga lalaki ang dumagsa sa kanya, na para bang bubunutin siya ng buhay. Humingi sila ng paliwanag sa kanya, kung hindi, hindi nila siya pakakawalan. Anong karapatan mong umakyat sa mga hakbang? Ano ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat na tumayo sa tuktok ng Hall of Gods o kahit na ang batong plaka? Tanong ng karamihan. Lahat ng tao sa mundo ay nagsumikap at umasa sa kanilang sariling pagsisikap na umakyat sa hagdan at makarating sa Hall of Gods. Gayunpaman, ang ilan ay nakarating sa Hall of Gods sa pamamagitan ng pagdaraya. At iyon ang ikinagalit ng karamihan. Tulad ng pagsusulit, lahat ay mag-aaral ng mabuti para dito. Sa huli, si Levi ay tila nakapasok sa pinakamahusay na unibersidad sa pamamagitan ng pagdaraya. Ang pinakamasama ay ginawa niya ito sa buong pagtingin ng lahat, na naging sanhi ng kanilang galit. Kailangan niyang managot. Naghiyawan ang mga tao habang pinapalibutan nila si Levi.
Walang paraan si Zoe at iba pa para pigilan sila. Kung tutuusin, kaharap nila ang libu-libong mga elite na mandirigma. Levi, hanggat lumuhad ka sa unang hakbang at yumukod ng isang beses papunta sa banal na altar, patatawarin ka namin. Tama iyan. Pagkatapos mong gawin ang kasuklam-suklam na gawain, kailangan mong ipakita ang iyong pagsisisi sa pamamagitan ng pagpapatirapa sa harap ng plaka. Hiniling ng karamihan na bayaran ni Levi ang kanyang ginawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2511. Nasa likod ang pangalan ko. Nagalit ang lahat sa inasal ni Levi at humihingi ito ng tawad. Sa pamamagitan lamang ng pagpapatirapa at pagsisisi ay mapapawi niya ang galit ng karamihan. Ngumiti si Levi. Ang dahilan kung bakit ako umakyat sa hagdan at natapakan ang stone plaque ay nalampasan ko silang lahat. Ang Divine Leaderboard ay hindi sapat upang ipakita ang lawak ng aking kapangyarihan. *Kill sheet. Ano sa tingin mo ay mas mataas ka kaysa sa iba? Ang mga salita ni Levi ay nagpagulo sa mga tao. Hindi lamang niya nilapastangan ang kanilang banal, kundi kinutya rin niya ito sa kanilang mga mukha. Galit na galit ang lahat. Pilitin mo siyang lumuhad. Nang malapit ng kumilos ang mga tao, sumigaw si Levi, "Teka! Ano pa ang sasabihin mo?" Tanong ng karamihan. Ano ang kailangan bago ako makalakad sa 79 na hakbang at mailagay ang aking paa sa plaka ng bato? Tanong ni Levi. Technically, walang may kaya niyan. Gayunpaman, maaaring katanggap-tanggap para sa Dark Emperor, na nasa tuktok ng listahan, na ilagay ang kanyang paa sa plaka ng bato. Tama iyan. Tanging ang Dark Emperor ang. No one will dare complain if he did it, sagot ng grupo. Gayunpaman, paano kung mas malakas ako kaysa kay Dark Emperor at malalampasan ko ang mga nasa Divine Leaderboard? Ngumisi si Levi. Pagkatapos ng lahat, si Dark Emperor ay isa lamang sa kanyang mga alter egos. Sa sandaling marinig nila ang mga salita ni Levi, ang lahat ay humagalpak sa hindi mapigil ang pagtawa. Sa katunayan, pakiramdam nila ay mamamatay sila dahil dito. Mayroon bang sino man sa mundong ito na mas makapangyarihan kaysa sa Dark Emperor? Imposible. Tumigil ka sa pagbibiro sa sarili mo. Kung ang isa ang unang nirerango na manlalaban ng nakaraang Divine Leaderboard, maaaring hindi pa rin siya ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Kung tutuusin, marami pang makapangyarihang mandirigma ang hindi kasama dati. Ngunit ngayon, ang kasalukuyang Divine Leaderboard ay isinama ang lahat ng mga mandirigma ng walang pagbubukod. Ang margin ng error ay mas mababa sa 1%. Kaya naman, si Dark Emperor talaga ang pinakamalakas sa kanilang lahat at natural na nararapat na ikategorya bilang hindi matatalo. Dahil dito, walang maniniwala kay Levi nang ipahayag niya ang kanyang sarili na mas malakas kaysa kay Dark Emperor. Sa katunayan, inisip pa nga nila na ito ay walang iba kundi isang walang katotohanang biro. Levi, paano mo masasabing mas malakas ka kay Dark Emperor kung wala lang ang pangalan mo sa stone plaque? Hindi mo ba nakikita ang pangalan ni Dark Emperor na nakalista sa itaas? Tama iyan. Hindi namin nakikita ang pangalan ni Levi na nakasulat saan man sa plaka ng bato, iginiit ng karamihan. Siyempre, nasa taas ang pangalan ko. Gayunpaman, ito ay inukit sa likod. Sagot ni Levi. Ang likod. Hahaha, tawa ng lahat. Walang naniwala sa sinabi ni Levi. Levi, hindi ba pwedeng gumawa ka ng kalokohang kasinungalingan? Mga salita sa likod. Nagtawanan ang lahat. Hindi mo ba malalaman sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iyong sarili? Ngumisi si Levi. Natigilan ang lahat. Tama iyan. Alam natin kung nagsisinungaling si Levi o hindi sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa likod. Iyon ay madaling malilinaw ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, walang sino mang naruroon ang nang-ahas na tingnan ang likuran dahil sa kung gaano kasagrado ang buong lugar. Ang batong plaka ay itinayo na sa likod nito ay nakaharap sa isang bangin. Kaya, ang tanging paraan upang makita ito ng isa ay sa pamamagitan ng pagtayo sa tuktok ng plaque ng bato. Katumbas iyon ng pagyurak kay Dark Emperor, Killfinger, at sa pinuno ng sinaunang angkan ng garrison para lang tingnan. Malinaw, walang sino man sa buong mundo ang nang-ahas na gawin ito.
Ang pagtayo sa ibabaw ng stone plaque ay walang pinagkaiba sa paghamon sa lahat ng elite warriors na nakalista sa Divine Leaderboard para lang masuri kung nasa likod ang pangalan ni Levi. Ito ay isang pagsusumikap na hindi naisip ng sino mang hinuhusgahan ng pagkuha ng panganib. Bukod dito, sigurado ang lahat na wala roon ang pangalan ni Levi noong una. Sa makatuwid, hindi sulit na itapon ang kanilang buhay para sa isang bagay na walang kabuluhan. Ang tuso mo talaga, Levi. Sinadya mo ang pag-angkin dahil alam mong hindi tayo maglalakas loob na tumuntong sa plak ang bato. Levi, lumuhad ka. Walang maniniwala sa'yo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2512. Lumitaw ang Love of Gods. Malinaw, walang naniniwala sa kanya habang iginiit nila na lumuhad siya. Sa katunayan, na si Zoe at ang iba pa ay nag-isip na si Levi ay gumagawa ng hindi katanggap-tanggap na kabuluhan. Sa likod, paano ito posible? Siguradong nagsisinungaling siya. Bakit hindi ka nalang humingi ng tawad? Kung tutuusin, nagalit ka sa karamihan, mungkahi ni Zoe. Iginiit ng libu-libong lalaki na humingi ng tawad kay Levi sa kanyang mga tuhod. Sa krusyal na sandali, naaliw si Levi. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Bubunutin ko ang batong plaka at ipapakita ko sa inyong lahat ang likod. Napabuntong hininga ang lahat ng magmungkahi si Levi. Ang pagbunot nito ay isang lantarang pagtigil sa plaka. Levi, may death wish ka ba? Nagalit ang karamihan. Biglang isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong lugar. Dumating na ang mga tunay na mandirigma ng Divine Leaderboard. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng karamihan ang napakarami sa kanila. Maliwanag, ang bagong tinukoy na Divine Leaderboard ay nag-akit sa maraming mandirigma mula sa kanilang pag-iisa. Pag-akyat sa 79 na hakbang, nakarating sila sa Hall of Gods. Nang makita nila ang mga pangalan na nakasulat dito, sila rin ay naging inspirasyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga pangalan sa stone plaque sa The World Summit ay sa mga ranggo ng mga nangungunang mandirigma sa planeta. Malinaw, gusto ng lahat na ang kanilang mga pangalan ay makikita sa itaas. Karamihan sa mga pangalan sa stone plaque ay nakikita ng lahat maliban sa pinakatuktok na bahagi na tumusok sa mga ulap. Kaya, ang mga Divine Leaderboard Warriors ay lumukso sa stone plaque upang suriin ang mga pangalan sa itaas. Nais nilang italaga sa memorya ang mga nangungunang pangalan, lalo na ang mga nasa nangungunang tatlo. Gayunpaman, sa kabila ng kung gaano sila kalakas, walang sino man ang nangahas na tumapak sa pinakatuktok ng stone plaque, dahil iyon ang katumbas ng mapaghamong Dark Emperor. Dahil dito, wala silang akses sa likod ng stone plaque. Levi, ayan, wala sa mga piling mandirigma ang nangahas na tumingin sa likod ng bato. At gayunpaman, gusto mong gawin namin ito. Galit ka ba? May gumanti. Noong una, inakala ng lahat na hindi darating ang mga mandirigma mula sa Divine Leaderboard. Gayunpaman, daan-daan sa kanila ang dumating sa huli. Ang tukso ng Hall of Gods ay sadyang napakahusay para hindi pansinin. Pagdating nila, nakuha nila ang atensyon ng lahat. Kaya naman, hindi sinasadyang nakalimutan ng karamihan ang tungkol kay Levi. Sa halip, nagsusumikap silang alalahanin ang mga mukha ng mga mandirigma sa Divine Leaderboard, upang hindi sila masaktan sa hinaharap. Tara na, wala nang saysay na magstay pa. Dahil doon, umalis si Levi at ang kanyang mga tauhan. Sa paglalakbay pabalik, tahimik ang lahat. Alam ni Levi na naging inspirasyon sila sa kanilang pagbisita. Kahit na ang lahat ay nagnanais na ang kanilang mga pangalan ay maukit sa hagdanan, sila ay nagalit pa rin na ito ay natapakan. Sa makatuwid, ang kanilang pangarap ay isulat ito sa plakang bato sa halip. Taliwas sa kanilang inaalala, iniisip ni Levi kung anong uri ng organisasyon ang Dark Web. Pagkatapos ng lahat, tila sila ay omniscient, kung isasaalang-alang nila ang tungkol sa kanya at Love of Gods. Ang tanging taong may ganoong kapangyarihan na pumasok sa kanyang isip ay ang kanyang tagapagturo. Hindi ba magiging maganda kung ang Dark Web ay itinatag ng aking mentor? Hindi alintana kung neutral ang Dark Web, alam ni Levi na kailangan niyang malaman kung tungkol saan ang mga ito. O kung hindi, para silang isang kutsilyo na nakasabit sa kanyang ulo kahit na hindi sila nagdulot ng anumang agarang panganib.
Sa anumang oras, maaaring maputol ng kutsilyo ang kanyang leeg o tumagos pa sa kanyang puso kung hindi siya mag-iingat. Nabigla ka ba sa karanasan? Ang pangarap ko ngayon ay magiging mandirigma sa leaderboard. Deklara ni Zoe. Katulad niya, nag-alab ang puso ng lahat sa parehong ambisyon. Napabuntong hininga si Asher Dragon. Bagamat siya rin ay may motibasyon, ipinangako niya kay Levi na magsasanay lamang siya sa mga pangunahing pamamaraan. Sa bilis ng kanyang pagpunta, naisip niya na wala siyang pagkakataong makapasok sa pansamantalang leaderboard, lalo pat nakaukit ang kanyang pangalan sa stone plaque. Samantala, ang bagong Divine Leaderboard ay nagpagulat sa mundo, na nagdulot ng mga kaguluhan sa lahat ng dako. Nang gabing iyon, 2 figure ang lumitaw sa Oakland City. Ang isa sa kanila ay isang mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki na isang bagong kalahok sa Divine Leaderboard. Nasa harap niya ang isa pang lalaking nakasuot at leather na sapatos. Pareho silang isang kapansin-pansing kaibahan sa isa't isa. Siya ay walang iba kundi si Mr. X ng Lab of Gods, na sa wakas ay ipinakita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2513. Divine Extraction Technique. Walang umasa na lalabas siya sa Oakland City. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay isang hindi pamilyar na tanawin sa lahat. Gayunpaman, maaaring makilala pa rin siya ni Daxon o ng iba pang matatanda ng The Cardinal Hall. Pagkatapos ng lahat, siya ang tagapagmana ng Divine Extraction Technique. Isa ito sa pinakahuling pamamaraan sa mundo, tulad ng Iron Golem Technique. Sa katotohanan, kapag ang buong potensyal ng parehong mga diskarte ay pinakawalan, maaari silang magamit upang balansehin ang bawat isa. Wala ni isa ang nagkaroon ng kalamangan sa isa. Nabubuhay ayon sa pangalan nito, ang Divine Extraction Technique ay nagbibigay daan sa isa na kunin ang enerhiya ng kanilang mga kalaban. Hindi lamang iyon, ngunit ito ay ganoon din sa kanila na sumipsip ng lahat ng uri ng enerhiya mula sa kanilang kapaligiran at gamitin ito bilang kanilang sarili. Gayunpaman, ang Divine Extraction Technique ay may isang depekto. Kung ang isa ay sumisipsip ng mas maraming enerhiya kaysa sa kapasidad na pinahihintulutan ng isa, ang isa ay sa halip ay sesabog. At, kung ang enerhiya na hinihigop ng isa ay sumalungat sa isa't isa, ang isa ay makakaranas ng matinding pinsala at posibleng masira. Sa makatuwid, kung ang isa ay hindi sapat na sanay, walang malakas na katawan, o hindi makapag-gel ng enerhiya sa oras, madaling mangyari ang mga aksidente. Sa makatuwid, kailangang malampasan ng isang tao ang mga isyu sa itaas bago makamit ang isang antas sa Divine Extraction Technique na maihahambing sa level 8 o 9 nanograms Iron Golem Technique. O kung hindi, ang isa ay mamamatay sa level 6 kung ang isa ay hindi sapat na maingat. Sa totoo lang, ang Divine Extraction Technique ay mas mahirap ay master kaysa sa Iron Golem Technique. Kinailangan ng isa na patuloy na sumipsap ng enerhiya ng iba upang madagdagan ang kanyang lakas. Kapag naabot na ng isang limitasyon ang limitasyon ng kanyang kakayahan, papatayin na lamang ang isa. Iyon ang problemang kinakaharap ng bawat henerasyon ng mga gamit ng pamamaraan. Walang eksepsyon ang lalaking nakatayo sa harap ni Mr. X. Mula nang siya ay italaga bilang tagapagmana nito, masigasig niyang sinanay ang pamamaraan, umaasa na makakabisado ito sa pinakamataas na antas nito. Hindi nagtagal, ang mga problemang nabanggit ngayon lang ay lumutang at naging malapit sa kanya. Nang siya ay napuno ng kawalan ng pag-asa, isang misteryosong lalaki ang dumating sa kanya, na nangangako sa kanya na malulutas niya ang kanyang problema at palakasin ang loob niya. Ang lalaking iyon ay si Mr. X. Nakangiting sabi ni Mr. X, "The day has finally come. Sa ngayon, naresolbo ko na lahat ng problemang kinakaharap mo. Hindi mahalaga kung gaano karaming enerhiya ang iyong sinisipsip o kung gaano kakomplikado ang mga ito, ang iyong katawan ay magagawang maglaman ng mga ito. At saka, binago namin ang iyong katawan upang matuno mo ang lahat ng enerhiya na iyong naabsorb sa loob ng 1 minuto. Ito ang kapangyarihan ng makabagong teknolohiya na dati mong kinaiinisan. Ang paggamit ng Divine Extraction Technique ay walang dapat tanggihan si Mr. X. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Mr. X ang totoo. Tinulungan siya ng Lab of Gods na malalampasan ang lahat ng problemang iyon sa pamamagitan ng pag-upgrade ng kanyang katawan gamit ang pinakabagong teknolohiya.
Alam niya na ang lahat ng mga nauna sa kanya ay pisikal na sumabog mula sa pagsipsip ng mas maraming enerhiya kaysa sa kanila. At saka, may dalawa pang napatay dahil sa magkasalungat na enerhiya sa loob ng kanilang katawan. Hindi nakatulong sa kanilang layunin na ang isang gamit ng Divine Extraction Technique ay palaging magiging sakam. Pagkatapos ng lahat, ang mas maraming kapangyarihan na nakuha nila, mas lumalakas sila. Gayunpaman, wala pa ring nakalutas sa mga dati ng problema. Dahil dito, siya ang unang gumawa nito sa sarili niyang katawan. Noon, nasa pagitan na ng level 6 at 7 ang skill niya. Itinuring itong tagumpay dahil sa kanyang nakaraang 7 na una ay umabot lamang sa level 6. Mula ngayon, sisimulan mo na ang iyong paglalakbay sa pagiging isang walang takot at walang talo na mandirigma. Ipagpatuloy ang pag-absorb ng lakas ng sino mang gusto mo at hanggat gusto mo. Mayroon ka lamang isang layunin na maging mas malakas. Malinaw na sinabi ni Mr. X. Na may pag-asa na ekspresyon at nakamamatay na kislap sa kanyang mata, ang tagapagmana ng Divine Extraction Technique ay sumagot, naiintindihan. Maaari na akong mag-extract at maghalo ng walang limitasyong dami ng enerhiya. Sa lalong madaling panahon, buburahin ko ang lahat ng nasa Divine Leaderboard. Ma'am Ham, kung paano mo kami binabayaran, simple lang. Ang kailangan mo lang gawin ay itapon ang kanilang mga target na ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2514. Ang tatlong target, si Mr. X ay may nakamamatay na ekspresyon. Kahit na ang bagong Divine Leaderboard ay nagpahayag ng maraming bagong mandirigma, sila ay nasa loob pa rin natin. Tulad ng para sa The Cardinal Hall at Divine Brigadier, pamilyar din tayo sa kanilang lakas. Kung magkaroon ng salungatan, maaari pa rin nating harapin ang mga ito. Lahat maliban sa, ang tanong tatlo. Hindi lang natin sila hawak, pero hindi rin natin alam kung sino sila. Dati, mayroon kaming ilang lead tungkol kay Killfinger at sa bagong pinuno ng sinaunang Garrison Clan. Ngunit nang sinubukan naming mag-imbestiga, nagkaroon ng lahat ng dako. Sa ngayon, hindi pa rin namin alam kung sino sila. Kung tungkol kay Dark Emperor, mas malala pa. Alam namin na may ibang kumuha ng posisyon na iyon. Dati, ito ay kapwa-disipulo ni Dark Emperor. Pero ngayon, halatang ibang tao na. Sa kasamaang palad, hindi pa rin namin alam kung sino ito. Ngayon na ang Dark Emperor at Sacred Organization ay naging napakalakas at nakakatakot, ang tanging tao na may clue ay ang senior na disipulo ng dating Dark Emperor, na nagkataong anak din niya. Alam niya kung sino ang kasalukuyang Dark Emperor. Gayunpaman, matagal na rin namin siyang hinahanap. Ang tatlo sa kanila ay nagpapadala ng banta sa amin at wala kaming paraan upang mapigil ang mga ito. Kung gayon, kailangan nating patayin o isumite bago natin may sigawa ang ating plano. Ang lalaking nakatayo sa tapat ay nagtaas ng tingin kay Mr. X. Sa makatuwid, gusto mong alisin ko sila. Tumango si Mr. Eksakto. Ang susunod na kailangan mong gawin ay sumipsip ng mas maraming enerhiya hanggat maaari. Sa lalong madaling panahon, maaari mong maabot ang yugto kung saan kaya mong katayin ang tatlong iyon. Sa iyong mga hadlang. Inalis, maaari mo na ngayong ilabas ang Divine Extraction Technique nang hindi nababahala tungkol sa iyong mga limitasyon. Batay sa aming mga kalkulasyon, magiging sapat ang iyong lakas para patayin silang tatlo sa loob ng 3 buwan. Ma'am Ham, hindi masama. Ang susunod kong gagawin ay isa-isang hamanin ang ibang mga mandirigma para maabsorb ko lahat ng kapangyarihan nila. Dapat magkaroon ako ng sapat na lakas kapag nakuha ko ang enerhiya mula sa bahagi ng mga mandirigma sa Divine Leaderboard. Sa ganoong paraan, ang aking pagtaas sa kapangyarihan ay magiging isang unti-unting proseso. Sa makatuwid, anuman ang aking gawin, ang mga pagsisiyasat ay hindi kailanman magbabalik sa iyo. Tumango si Mr. Ma'am Ham, ang bait mo talaga. Dahil isa kang mandirigmang Erudian na unti-unting lumakas at ang katotohanan na ang bagong Divine Leaderboard ay naglabas ng maraming bagong pangalan, walang sino man ang maghahinala sa aming direksyon. Sige, naiintindihan ko. Aalis na ako ngayon. Nakatitig sa kanyang silhouette, nagpakawala ng ngiti si Mr. Pagkatapos ng mahabang panahon sa paghahanda, oras na upang anihin ang mga bunga ng aming paggawa. Tumawa siya ng nakakaloko. Sa sandaling iyon, may lumitaw sa tabi niya at malamig na sinabi,
Hindi mo ba papatayin si Levi? Si Lucifer ang nabuhay na maguli mula sa mga patay. Noong panahong iyon, ang kanyang kapangyarihan ay tumaas sa hindi maintindihan na mga sukat. Levi, haha, sa kondisyon niya, ano ba ang dahilan kung bakit siya karapat-dapat na maging kalaban natin? Ang Diyos ba ay magtatakip ng talukap ng mata sa isang mortal lamang? Sniggered ni Mr. Si Levi ay hindi na nag-aalala para sa kanya dahil ang pagkakaiba sa kasanayan ay masyadong malaki. Pagkatapos ng lahat, ginawa na nila ang kanilang pananaliksik tungkol kay Levi at hindi na siya nakitang banta. Isinasaalang-alang na wala pa siya sa Divine Leaderboard, hindi na kailangan para sa kanila na tretuhin siya bilang isang potensyal na kalaban. Bukod dito, nang ikumpara ni Mr. X ang kanyang sarili sa Diyos, sinadya niya ito sa literal na kahulugan. Nagtataglay pa rin ako ng sama ng loob laban sa kanya para sa pagpatay sa akin sa isang pag-atake ng pagpapakamatay noon. Si Lucifer ay may mapaghiganti na karakter. Actually, pwede natin siyang utusan na patayin si Levi sa isang iglap lang. Gayunpaman, maaari nating ipagsapalaran ang paglantad sa ating sarili kung hindi tayo mag-iingat, paliwanag ni Mr. X. Tumanggaw si Lucifer. Totoo yan. Hindi natin dapat ilantad ang ating sarili sa account ni Levi. At the end of the day, isa na siyang mahina ngayon. Ang pagpatay sa kanya ay walang pinagkaiba sa pagpiga ng insekto. Nang marinig ko ang iyong pananaw, nawala ang interes ko sa pagpatay sa kanya. Nang magsalita siya, tinapakan ni Lucifer ang kanyang paa sa isang langgam. Bukod sa pangalan ng tatlong Divine Leaderboard, ang tanging bagay na inaalala ko ay ang Restricted Area 76. Ang mga Diyos doon ay nawala ng walang bakas, sabi ni Mr. X. Gayunpaman, nakatanggap siya ng isang nakakagulat na balita sa sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2515. Dulo ng linya. Ang mga lalaking ipinadala niya para mag-imbestiga ay bumalik na may balita na ang mga Diyos ng Restricted Area 76 na ay patay na lahat na parang wala na sila. Gayunpaman, ang enerhiya ng mga Diyos ay nakompress sa mga kristal na kinuha ng Sacred Organization. Kung ganoon, ang higit na dahilan kung bakit hindi natin dapat payagang mabuhay si Dark Emperor. Hindi na ako curious sa identity niya. Gusto ko lang siyang patayin. Sumirit si Mr. X. Siyempre, gusto rin namin yung crystals. Ngayon, kailangan nating malaman kung paano makukuha ang mga ito, mungkahi ni Lucifer. Ma'am Ham, kailangan natin silang bawiin. Gayunpaman, ang pag-alis sa tatlong karibal na iyon ay nananatiling aming pangunahing prioridad. Ang Lab of Gods ay opisyal na muling lumitaw at itinakda ang kanilang plano. Gayunpaman, walang sino man, kabilang si Levi, ang nakakaalam nito. Bagamat hinahanap niya ang Lab of Gods, hindi niya ito ginagawa sa tamang direksyon. Nang sumunod na mga araw, nasaksihan ni Levi ang paglaganap ng kabaliwan. Ang saloobin ni Kirin at ng kanyang mga kasama sa pagsasanay mula sa pagiging panatiko ay naging galit na galit. Para sa kanila, ito ay kamatayan o pagsasanay. Sa tuwing makikita sila ni Levi, palagi silang nagsasanay. Maliwanag, sila ay lubos na naging inspirasyon. Ang Divine Leaderboard ay tila may malademonyong hawak sa lahat. Sa pamamagitan lamang ng pagiging doon, ito ay tumutulak sa lahat. Nais nilang lumakas anuman ang presyo. Kumonsumo sila ng anumang gamot o gagamit ng anumang paraan hanggat makakatulong ito sa kanilang pagsulong. Ganon din ang ugali ni Zoe at ng iba. Pagsasanay na may ganitong panatikong sigasig, ang kanilang mga kasanayan ay napabuti sa pamamagitan ng mga paglukso at pagtali, na itinaas sila sa isang ganap na bagong nakakatakot sa antas. Isa-isa silang nakarating sa rurok ng kani-kanilang techniques na hawak nila. Gayunpaman, hindi nagawa ni Levi na maging masaya para sa kanila. Kung mas mabilis silang umunlad, mas malapit sila sa kanilang nalalapit na kapahamakan. Pagkatapos ng lahat, kapag naabot nila ang rurok ng kanilang mga kapangyarihan, sila ay nasa panganib ng isang backlash na maaaring magdulot ng kanilang buhay. Sa makatuwid, hindi napigilan ni Levi ang kanyang sarili na payagan silang magpatuloy sa landas na iyon. Umalis nang walang pagpipilian, tinipon niya ang lahat. Lahat, oras na para huminto, sabi ni Levi na may salungat na ekspresyon. Tumigil. Nataranta ang lahat.
Nahulaan ni Asher Dragon ang intensyon ni Levi ng sabay-sabay. Boss, sasabihin mo ba sa amin na nasa panganib kami ng isang backlash para sa pagsasanay ng aming mga diskarte sa kanilang mga tuktok? Talaga, wala pang isang buwan, mararating ninyo ang lahat ng rurok ng inyong kapangyarihan. Higit pa dyan ay ang kamatayan. Ayokong makita ang sino man sa inyo na nagsasakripisyo. Nang magsalita si Levi, tumahimik ang lahat. Malamang, walang naniwala sa kanya. Nang maramdaman kung ano ang nangyayari, lumingon si Levi kay Asher Dragon. Asher Dragon, hindi ka ba nangako sa akin na kukunin mo ang data sa teknik ng lahat at gagawa ka ng detalyadong pagsusuri? Hindi mo ba ginawa? Ako, natigilan si Asher Dragon dahil hindi talaga siya. Hindi niya ito sineryoso dahil pakiramdam niya ay hindi niya kailangang gawin iyon. Ngayong inilantad na siya ni Levi, nakaramdam siya ng hiya sa pagkakamaling nagawa niya. Boss, huwag mong sisihin si Asher Dragon. Tumanggi kaming ibigay sa kanya ang data, dahil sa palagay namin ay hindi ito kailangan. Isa pa, hindi maaaring totoo ang sinabi mo. Ang lahat ng aming mga diskarte ay naiiba sa bawat isa, paano sila tretuhin sa parehong paraan. Gayun din, pagkatapos ng pagsasanay sa mga pamamaraan sa loob ng mahabang panahon, hindi pa kami nakaranas ng anumang mga epekto. Kaya, paano mo masasabi na ang kamatayan ay naghihintay sa atin sa tuktok ng ating kapangyarihan? Lahat ay tumayo para kay Asher Dragon at nanindigan na hindi sila naniniwala sa sinabi ni Levi. Baliktad talaga. Sa pamamagitan ng paggawa sa sarili naming mga diskarte, nakagawa kami ng mga makabuluhang pagpapabuti. Ganyan tayo ay nananatiling may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Tulad ng para sa Asher Dragon, ibinigay niya ang kanyang sariling pamamaraan upang sanayin ang iyong pangunahing pamamaraan para malaman mo ang iyong nararamdaman. Pero tingnan mo siya ngayon, hindi siya nag-improve. Boss, hindi ba dapat lagi nating tingnan ang ebidensya? Gusto mong biglang pabulaanan kung ano ang halata sa amin? Sagot ni Levi na may pagbibitiw. Hindi nag-improve si Asher Dragon dahil masyado siyang na-distract at hindi naging seryoso sa training niya. Sa inyong iba, ayos lang kung hindi kayo maniniwala sa akin. Ngunit, iminumungkahi kong gumugol ka ng ilang oras upang isagawa ang pananaliksik na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2516. Pagkawala sa sarili. Si Levi ay hindi gumagawa ng walang basehang pag-aangkin at pinabulaanan ang mga ito ng walang dahilan. Matagal na ang nakalipas, sinabi niya kay Asher Dragon at sa iba pa kung paano nila ito mapapatunayan. Kung nagawa ito ng Maya Industries, magagawa rin ito ng Garrison Industry. Gayunpaman, si Asher Dragon at ang iba pa ay hindi natuloy dito. Sa halip, patuloy nilang inakusahan si Levi ng walang basehang mga pahayag. Kung sinunod ni Asher Dragon ang mga tagubilin ko, malalaman mo lahat kung totoo ang sinabi ko, putol ni Levi. Hindi nakaimik si Asher Dragon. Boss, hindi mo dapat akusahan si Asher Dragon na hindi sineseryoso ang iyong pagtuturo. Kahit sino pa sa kanyang sapatos ay mararamdaman din iyon. Kung ang kanyang mga kasama ay bumubuti ng malaki, habang ang isa ay natigil pa rin sa kinaroroonan ng isa, sino ang hindi mag-aalala? Isinasantabi ang Asher Dragon, paano naman sina Winona at Mia? Hindi ba sila nagsasanay ng husto gamit ang iyong pangunahing pamamaraan? May nakita ba silang improvement? Mula nang ilabas ang bagong Divine Leaderboard, hindi ko nakita ang kanilang mga pangalan sa alinman sa mga leaderboard. Kaya, ang problema ay hindi nakasalalay sa Asher Dragon. Boss, pagod na kaming i-accommodate ka all this while. Tingnan mo na lang si Asher Dragon. Bilang pinakamatanda sa amin, tahimik niyang isinakripisyo ang kanyang sarili para sa ating kapakanan sa lahat ng ito. Boss, may tiwala kami sayo. Ngunit sa mahalagang sandali na ito, maaari mo bang ihinto ang paggawa ng kaguluhan? Nakarating na kami sa isang mahalagang yugto sa aming pagsasanay. Kung makakamit natin ang rurok ng ating pamamaraan, ang ating lakas ay dadaan sa isang napakalaking pagbabago. Sa pamamagitan nito, makapasok tayo sa Divine Leaderboard. Ang lahat ay hinihiling ni Levi ng Tame Time upang itigil na niya ang pag-abala sa kanilang pagsasanay sa isang pagtaas ng punto ng oras. Dagdag pa ni Zoe, I'll be honest. Masyado na silang nagsakripisyo para sa'yo. Kung wala sila, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon sa kasalukuyang panahon.
Kailangan mong magpahinga at itigil ang pang-aasar sa amin. Kung magpapatuloy ka, hindi ito makakabuti para sa lahat. Mabuti. Kung ganoon, maaari kang magpatuloy. Nakita ni Levi na matatag sila sa kanilang desisyon. Ano man ang sinabi niya, ayaw nilang maniwala sa kanya. Bukod dito, wala na silang lakas para magsagawa ng mga eksperimento na magpapatunay sa mga salita ni Levi. Ang naiisip lang nila ay kung paano lumakas. Sila ay labis na nahuhumaling na ito ay hangganan sa pagiging panatiko. Dahil sa pagnanais na maging mas makapangyarihan, walang sino man ang pinayagang makagambala sa kanilang pagsasanay. Kung pipilitin ni Levi na pigilan sila, mag-iimbita lang siya ng gulo. Kung tutuusin, baka maputol pa ang relasyon nila sa kanya. Alam na determinado silang makamit ang kanilang layunin at pagsisisihan nila ito kung hindi nila gagawin, nagpasya si Levi na hayaan nilang gawin ang gusto nila. Sa halip, binalak niyang iligtas sila nang makarating sila sa bingit. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang malaman kung paano. Kung tutuusin, hindi rin siya sigurado kung anong uri ng kapahamakan ang naghihintay sa kanila sa huli. Maaaring ito ay isang bagay na hindi niya kayang lutasin. Sa makatuwid, kailangan niyang gumawa ng isang kompletong plano at simulan ang paghahanda ng maaga. Alam ni Levi na hindi niya ito hahayaang mamatay sa kabila ng pagiging matigas ang ulo nila. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi iligtas sila. Kung tutuusin, lahat sila ay kaibigan niya. Habang pinapanood ang lahat na nag-iisa sa pagsasanay, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Asher Dragon. Dahil sa kung gaano sila kadesperado, marami silang sinabi na siguradong nakasakit sa damdamin ni Levi. With that, umalis na si Levi nang walang sabi-sabi. Wala pang isang buwan na natitira, kailangan niyang humanap ng paraan para harapin ang backlash na hindi may iwasang kakaharapin nila. Kaya, wala siyang oras na mawala. Habang pinapanood si Levi na umalis nang walang sabi-sabi, alam ni Asher Dragon na malamang nagalit si Levi. Kung gaano kasakit ang mga sinabi niya kanina, kahit sinong nasa posisyon niya ay ganoon din ang mararamdaman. Gayunpaman, dahil ang lahat ay nakatutok sa kanilang sariling pagsasanay, walang sino man ang nagkaroon ng panahon upang maging makonsiderasyon sa damdamin ni Levi. Samantala, nagplano si Asher Dragon na turuan sila ng leksyon kapag natapos na sila. O tama, nabanggit nga ni boss na ang data ng eksperimento ay makakatulong sa amin na pag-aralan ang mga problema sa diskarte. Subukan ko ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2517. Subukan mo lang. Napagtanto ni Asher Dragon na hindi ito isang beses na binanggit ito ni Levi. Sa katunayan, maraming beses na niya itong binanggit. Sa pamamagitan ng paggamit ng data upang pag-aralan ang lahat ng iba pang mga diskarte, maaari nilang malaman kung ang lahat ng mga diskarte ay talagang pareho ang bagay. Gayun din, malalaman nila kung naghihintay ang kamatayan sa kanila sa tuktok ng kanilang mga diskarte, at kung magdusa sila ng anumang backlash. Subukan ko ba? Dahil walang naniniwala sa sinabi ni boss. Sa katunayan, inaakusahan pa nila siya na pinabulaanan ang kanilang mga pamamaraan ng walang anumang ebidensya. Gayunpaman, nagbigay si boss ng paraan para ma-verify ito. Gayunpaman, bago pa man makakuha ng resulta, hindi man lang sila nagkaroon ng lakas ng loob na patunayan ang kanyang mga salita. Bakit hindi ko na lang subukan? Kung tutuusin, nakakasagabal lang ang frustration ko sa training ko. Dahil nagbitiw siya sa kanyang sarili sa katotohanang hindi siya mapapabuti, nadama niya na ang pagsasagawa ng pananaliksik at pagsusuri ay magiging mas mahusay sa paggamit ng kanyang oras. Paano kung tama si Levi? Marahil, maaari kong mailigtas si Kirin at iba pa. Kaya naman, tinipon ng Asher Dragon ang lahat ng mga diskarte at nagtungo sa testing ground ng Garrison Industry upang simulan ang kanyang pananaliksik. Pagkatapos ng lahat, ito ay magtatagal. Ang Maya Industries ay ang nangunguna sa pagsusuri ng datos. Kaya naman, nagawa nila ito ng mabilis. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nalantad ang Garrison Industries sa isang bagay na tulad nito. Kaya naman, kailangan nila ng mas mahabang oras sa halip. Sa susunod na kalahating buwan, ang lahat ay nagsanay ng husto habang si Levi ay naghahanap ng paraan upang mailigtas sila. Tulad ng para sa Asher Dragon, nagpatuloy siya sa kanyang pananaliksik. Sa panahong iyon, ang buong mundo ay dumaan sa isang kaguluhan.
Na-trigger ng bagong Divine Leaderboard, maraming mandirigma ang nagsimulang magkagulo. Hamanin nila ang isa't isa at lalaban hanggang kamatayan. Araw-araw, ang mga pangalan sa Divine Leaderboard at Provisional Leaderboard ay patuloy na ina-update. Sa kabutihang palad, ang stone clock na ginawa ng Dark Web ay gawa sa mga espesyal na materyales na binago sa mga pangalan na madaling gamitin. O kung hindi, ang bilis ng pagbabago ng mga pangalan ay mangangailangan ng isang bagong plaka ng bato na itatayo. Sa sandaling iyon, maraming bagong mandirigma ang lumitaw. Ang ilan ay nasa Divine and Provisional Leaderboard dati, habang ang iba ay wala. Ang lahat ng mga ito ay dumating out of nowhere upang hamanin ang isa't isa. Ang kanilang layunin ay umakyat sa tuktok ng mga ranggo. Samantala, sa Erodia, 7 hanggang 8 bagong mandirigma ang lumitaw. Isa sa kanila ang gumamit ng Divine Extraction Technique. Mula sa ika-63 hakbang ng pansamantalang leaderboard, ipinagpatuloy niya ang kanyang meteoric na pagtaas hanggang sa 70 hakbang. Gayunpaman, lahat ng kanyang hinamon ay pinatay. Kung tutuusin, ang sino mang lumaban sa kanya ay mahihigop ng kanilang lakas at buhay ng Divine Extraction Technique. Sa makatuwid, ang kamatayan ay hindi maiiwasan para sa sino mang nakatagpo sa kanya. Bukod dito, pagkatapos ng bawat labanan, ang kanyang lakas ay tataas ng malaki dahil natanggap niya ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Sa kabutihang palad, nabubuhay sila sa isang edad kung saan nakaligtas ang pinakamatibay. Araw-araw, maraming namamatay o nasugatan dahil sa mga hamon na nangyayari para sa kapakanan ng pag-akyat sa Divine Leaderboard. Kung kaya't ang kanyang mga pinapatay ay tinakpan dahil walang nakapansin. Higit pa rito, ang kanyang ranggo ay hindi sapat upang makatawag ng anumang pansin sa kanyang sarili. Kung tutuusin, napakaraming mabigat na manlalaban ang lumitaw, na marami sa kanila ang higit sa kanya sa mga tuntunin ng kanilang pagganap. Sa pagiging low profile niya, kakaunti lang ang nakapansin sa kanya. Ang kanyang pag-uugali ay naaayon sa plano ni Mr. X na dahan-dahan siyang mag-mature. Sa oras na mapansin siya, huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, handa na siyang harapin ang mga nagtatanong na manlalaban ng Divine Leaderboard. Sa pamamagitan ng pag-absorb ng kapangyarihan ng ilan pang mga lalaki, magagawa niyang talunin ang isa sa tatlo. Sa makatuwid, ang kasalukuyang kalagayan ay angkop sa kanyang mga plano para sa pag-unlad ng perpekto. Pagkaraan ng isang linggo, naabot na niya ang 75 hakbang. Sa bawat hakbang niya, kailangan niyang makuha ang kapangyarihan ng 10-10 tao. Sa sandaling iyon, kaya niyang hamanin ang isang tao mula sa 79 na hakbang o dulong-dulo ng Divine Leaderboard. Gayunpaman, sa halip na laktawan ang mga hakbang, isa-isa niyang hinamon ang kanyang mga kalaban. Sa isang banda, ginawa niya ito para manatiling mababang profile at hindi makaakit ng anumang atensyon. Sa kabilang banda, nais niyang makuha ang kapangyarihan ng mas maraming biktima para palakasin ang sarili. Kahit na ang mga manlalaban sa Provisional Leaderboard ay mahina, ang pag-iipon ng kanilang enerhiya ng maramihan ay magbibigay pa rin ng hindi maisip na kapangyarihan. Dahil alam niyang hindi niya ito maaaksaya, naglaan siya ng oras para durugan ang mga kaaway na ito. Hindi nagtagal, naabot niya ang ika-70 hakbang at nakatakdang harapin si Kirin at ang kanyang mga kasama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2518. Resulta ng pananaliksik, si Karsten, ang tagapagmana ng Divine Extraction Technique, ay dumating sa Northampton habang ginagawa niya ang kanyang paraan sa listahan. Gayunpaman, sinabi sa kanya na si Kirin at ang iba pa ay nasa solong pagsasanay. Maaari silang magpatuloy sa kanilang pagsasanay pagkatapos tanggapin ang aking hamon, nakangiting sagot ni Karsten. Nag-aalala ka ba na sila ay magiging mas malakas pagkatapos nilang mag-iisa na magsanay at matalo ka? Kaya ba ipinipilit mong hamanin muna sila? Ngumisi naman si Winona na nagbabantay. Sige, kalimutan mo na. Babalik ako para hamanin sila kapag natapos na nila ang kanilang pagsasanay. I'll skip them for the time being, natatawang sabi ni Karsten bago umalis. Sa totoo lang, walang ibang punto sa paghamon sa kanila maliban sa pag-absorb ng kanilang kapangyarihan. Kaya naman, kung ipipilit niyang kunin ang kanilang mga kapangyarihan, maaaring mangyari na hindi ka nais-nais at makatawag ng hindi kinakailangang atensyon sa kanya.
Dahil hindi ito katumbas ng panganib, nang ahas lang si Karsten na makuha ang kapangyarihan ng mga hinamon niya. Kung random niyang kinuha ang kapangyarihan ng ibang tao, madaling mapapansin ng The Cardinal Hall at iba pang katulad ng organisasyon. Dahil dito, nagawa ni Zoe at ng kanyang mga kasama na makaiwas ng bala. O kung hindi, napatay sila sa hamon ni Karsten. Para naman kay Winona at sa iba pa, wala ni isa sa kanila ang umasa na may isang taong napakaordinaryo ang hitsura na nasa sukdulan ng pagkabigla sa mundo. Samantala, ang susunod na hakbang ni Karsten ay ipagpatuloy ang paghamon sa mga mandirigma sa Provisional Leaderboard. Naturally, madalas din siyang hinahamon ng ibang mga mandirigma. Sa kanyang magagandang resulta at pare-parehong panalo, si Karsten ay naging isa sa mga nangungunang manlalaban sa Provisional Leaderboard. Higit pa rito, ang lahat ng kanyang mga kalaban ay nakatagpo ng parehong kapalaran. Sila rin ay sinisipsap ang kanilang buhay mula sa kanila. Alam ni Karsten na malalantad siya sa lalong madaling panahon, alam ni Karsten na kailangan niyang gumawa ng dayami habang sumisikat pa ang araw. Kailangan niyang bumuo ng matibay na pundasyon bago mabunyag ang kanyang sikreto. Kasabay nito, binibigyan siya ng Lab of Gods ng suporta sa mga anino. Nagpadala sila ng daan-daang mandirigma upang hamanin ang mga nasa Divine at Provisional Leaderboard, na nagdulot ng kalituhan sa lahat ng dako. Sa katotohanan, ang kanilang pangunahing layunin ay upang magbigay ng takip para sa mga aksyon ni Karsten. Sa ganoong paraan, madi-divert ang atensyon ng lahat sa kanya. Pagkatapos ay pinahintulutan siya nitong manatili sa ilalim ng radar. Kaya naman, si Levi lang ang posibleng makapansin sa kanya. Sa kasamaang palad, masyadong abala si Levi sa pagliligtas kay Kirin at sa iba pa na wala siyang oras. Higit pa rito, hindi tulad ng Lab of Gods ang gumawa ng kanilang hakbang. Kaya naman, hindi siya nag-abala tungkol sa pagsali. Pagkatapos ng lahat, wala siyang interes sa pagbabago ng mga ranggo ng Divine Leaderboard. Gaano man kagulo ang nangyari sa leaderboard, inukupa pa rin ng kanyang alter egos ang 3 pwesto. At hindi iyon magbabago. Gaano man kalakas ang mga kalaban, walang paraan na mas malakas sila kaysa sa Gods of Restricted Area 76. Kung hindi sapat ang isang suntok, magpapadala ako ng pangalawa. Si Levi, na ang tanging tao na maaaring makapansin ng problema, ay hindi man lang naabala dito. Dahil dito, nagkaroon ng maraming oras at espasyo si Karsten para hayaan ang kanyang lakas na tumanda ng maayos. Samantala, malamang na alam ng Dark Web kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, dahil sa kanilang neutralidad, hindi nila ihahayag ang lawak ng tunay na kapangyarihan ni Karsten. Higit pa rito, ang pagbabago sa mga ranggo ay tinutukoy ng mga hamon at hindi batay sa kanilang tunay na lakas. Sa madaling salita, pinagsama-sama lamang ng Dark Web ang mga pangalan ng lahat ng mga elite na manlalaban. Gayunpaman, ang mga pagbabago sa aktwal na mga ranggo ay tinutukoy ng malalaking organisasyon sa halip. Pagkatapos ng bawat hamon, magkakaroon ng reshuffling ng mga pangalan. Pagkaraan ng 10 araw, natalo ni Karsten ang lahat ng nakalista sa 79 na hakbang. Kaya, isang hakbang na lang siya mula sa pag-promote sa Divine Leaderboard. Pagkalipas ng 15 araw, opisyal na idinagdag ang pangalan ni Karsten sa ibaba ng Divine Leaderboard. Simula noon, hindi niya maiwasang mapansin kahit anong pilit niyang umiwas sa mata ng publiko. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakuha ang atensyon ng buong mundo. Kaya naman, nagkaroon pa siya ng panahon para patuloy na lumakas at iangat ang kanyang kakayahan. At saka, nagpapadala ng Lab of Gods ng mga tao tulungan siyang magbigay ng atensyon ng publiko, na gumawa ng plano sa kanya na ituloy sa kanyang sarili. Inaasahan nilang magsisimula lang siyang makaakit ng atensyon kapag naabot na niya ang pinakamataas na daan ng Divine Leaderboard. Gayunpaman, hindi iyon ang layunin ni Karsten. Nais niyang mapansin lamang siya kapag siya ay nasa isip 10 ng Divine Leaderboard. Ang dahilan ay gusto muna niyang sumipsip ng mas maraming enerhiya mula sa kanyang mga kalaban. Dahil dito, kailangan niya ng Lab of Gods para tulungan siyang bumili ng maraming oras habang naglilibot siya sa paggawa nito. Sa katunayan, kaya niyang sumipsip ng lahat ng uri ng enerhiya mula sa kanyang mga kalaban, hindi lamang sa kanilang mga kapangyarihan. Habang si Karsten ay nagsusumikap patungo sa kanyang layunin, si Kirin at ang kanyang mga kasama ay ginagawa rin ito.
Sa katunayan, malapit na nilang maabot ang rurok ng kanilang kapangyarihan. Samantala, ang Asher Dragon ay gumugol ng kalahating buwan sa kanyang pananaliksik at sa wakas ay nagkaroon ng mga resulta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2519. Napagkamalan namin si Levi. Boom! Sa sandaling nakita niya ang mga resulta, naramdaman ni Asher Dragon na para siyang tinamaan ng kidlat. Dahil dito, napuno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Totoo iyon. Totoo talaga. Tama si boss. Pagkatapos ng isang detalyadong pagsusuri ng data, natuklasan niya na ang daan-daang mga diskarte sa bagong panahon ay talagang pareho. Ipinapalagay ng isa na sila ay naiiba dahil sa mga komplikadong pagbabago na kanilang pinagdaanan. Gayunpaman, sila ay mahalaga sa parehong paraan kahit na ito ay hindi halata sa mata. Sa katunayan, hindi alam ng taong nagsasanay nito. Pagkatapos lamang na may sigawa ang pagsusuri ng data upang ihambing ang mga pamamaraan sa isa't isa ay magiging halata ito. Tama ang dating ni boss. Sa katunayan, binigyan pa niya kami ng paraan para ma-validate ito. Isipin na lahat tayo ay maling inakusahan siya ng walang basehang pag-aangkin sa lahat ng ito. Ngunit sir, wala kaming ebidensya para ipahiwatig kung ang isa ay mapapahamak sa pag-abot sa tugatog ng pamamaraan ng isang tao. Marahil, hindi totoo ang konklusyong iyon. Tama, walang problema kung ang mga pamamaraan ay pareho. Ngunit sa tuktok ng pamamaraan ay malamang na mali, ang ilan sa mga siyentipiko ng lab ay nagkomento. Hindi kailangan ipagpatuloy ang pananaliksik. Pagkatapos masira ang 100 teknik, magpatakbo ng isang modelo para pag-aralan kung ano ang mangyayari kapag nag-training sila hanggang sa rurok ng kanilang kapangyarihan, sabi ni Asher Dragon. Dahil ang susunod na yugto ay mas komplikado, kailangan nila ng mas maraming buwan upang makumplito ito. Gayunpaman, naalala ni Asher Dragon na sinabi sa kanya ni Levi na wala na silang maraming oras. Sa kabuuan, maaabot nila ang rurok ng kanilang kapangyarihan sa loob ng 1 buwan mula sa likod kapag sinabi niya ito. Dahil dito, alam niya na ang oras ay mahalaga, at kailangan niyang tapusin ang pagsusuri bago nila makumplito ang kanilang pagsasanay. O kung hindi, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Kung naging mali ang sinabi ni Levi, iyon ay para sa ikabubuti. Gayunpaman, kung tama si Levi, lahat ng kanyang mga kaibigan ay mamamatay. Kaya naman, alam ni Asher Dragon na kailangan niyang paikliin ang oras ng pananaliksik. The way he saw it, sumuko na si Levi matapos masaktan ang kanyang damdamin. Ngayon, ito ay ganap na nakasalalay sa kanya. Gayunpaman, alam niyang walang saysay na sabihin sa lahat ngayon nang walang anumang konkretong ebidensya. Kinailangan niyang ihagis sa mukha nila ang resulta ng pananaliksik bago sila maniwala sa kanya. O kung hindi, walang paraan na ihinto nila ang pagsasanay. Bilang resulta, walang pagod na nagtatrabaho si Asher Dragon at ang kanyang club sa layuning iyon. Mapalad para sa kanila, si Edmund ay nag-iisa rin sa pagsasanay, kung hindi, siya ay magiging isang hadlang. Dahil dito, nagawang paikliin ng Asher Dragon ang time frame na kinakailangan mula ilang buwan hanggang 10 araw. Sa loob ng 10 araw na iyon, mabilis na umunlad si Karsten. Kahit na siya ay nireranggo sa nangungunang 500 ng Divine Leaderboard, ang kanyang lakas ay umabot sa isang tao sa pinakamataas na daan. Sa loob ng 10 araw, nakaakyat na siya ng 500 lugar at nagsimulang maakit ang atensyon ng lahat. Sa kabila ng tagumpay na pagsisikap ng Lab of Gods na pagtakpan at magbigay ng distraction, nakagawa na si Karsten ng para sa kanyang sarili. Kaya naman, marami ang nag-iimbestiga sa kanyang background, sinusubukang alamin kung paano siya naging napakalakas sa napakalaking panahon. Hindi nagtagal, umalangaw sa buong mundo ang mga day-andang ng Divine Extraction Technique. Kaya naman, wala pang 3 araw si Karsten bago siya naging pantay na sikat. Sa loob ng 3 araw na iyon, kailangan niyang maabot ang rurok ng kanyang kapangyarihan upang matiyak na magiging sapat ang kanyang lakas para ipagtanggol ang kanyang sarili. Noon lang, makakamit niya ang mga antas na nais ng Lab of Gods sa kanya. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kailangan kong ilabas lahat at isa na lang ang natitira. Sa pamamagitan nito, buong tapang na hinamon ni Karsten ang 400 kalaban ng sabay-sabay.
Maliban sa pinakamataas na daan, lahat ng nasa itaas niya sa Divine Leaderboard ay inimbitahan. Nang lumitaw ang 400 sa kanila, lahat ay natigilan. Hindi ba isa sa isang hamon? Bakit ang daming tao? Nabaliw na ba siya? Talaga bang hinahamon niya ang 4 na lalaki sa parehong oras? Lahat tayo ay nasa isip 500. Nawalan ng malay ang lahat, dahil hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Karsten. Sa ibabaw ng 400, parami ng parami ang nagsimulang dumating. Ang ilan ay mula sa Provisional Leaderboard, habang ang iba ay hindi. Di nagtagal, ang mga tao ay lumago sa 10,000 mga tao. Maliwanag na ngayon maliban sa 400 mula sa Divine Leaderboard, inimbitahan ni Karsten ang maraming iba pang mandirigma sa kaganapan. Nais niyang makuha ang kapangyarihan ng mas marami hanggat maaari niyang makuha. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2520. Pagsipsip ng tuyo 100,000 lalaki. Alam na malalantad siya sa loob ng 3 araw at ang gulo na mangyayari, gusto ni Karsten na itaas ang kanyang kapangyarihan sa pinakamataas na antas. Ang kailangan lang niyang gawin ay sumipsip hanggat kaya niya. Hindi na kailangan pang itago ang kanyang pagkakakilanlan, binalak niyang sipsipin ang kapangyarihan ng lahat na tuyo ng maramihan. Iyon ang dahilan kung bakit naglabas siya ng mass challenge. Tulad ng para sa iba pang 10,000 mandirigma, dinala sila doon ng Lab of Gods. Samantala, patuloy na dumami ang mga tao. Ang kanilang target ay magtipon ng higit sa 100,000 mandirigma para masipsip ni Karsten. Higit pa rito, binigyan din siya ng Lab of Gods ng mga kapsula ng enerhiya. Ang mga kapsula, na partikular na ginamit ng mga ito, ay naglalaman ng napakalaking dami ng enerhiya. Naturally, napakalakas nila. Dahil sa kung gaano karaming pagsisikap ang ibinuho nila kay Karsten, maliwanag na nais ng Lab of Gods na lumikha ng isang hindi magagapi na mandirigma sa anumang halaga. Nang lumitaw ang 400 mandirigma ng Divine Leaderboard, tiningnan nila si Karsten ng may paghamak. Paanong ang isang tao na kakaakyat lang sa ika-500 posisyon ay maglalakas loob na hamanin ang napakarami sa atin ng sabay-sabay? May death wish ba siya? Kahit sino sa atin dito ay may sapat na lakas para harapin siya. Nang hindi nag-aksaya ng oras, sumalakay si Karsten. Sa sandaling nagsimula ang labanan, ang lahat ay natigilan. Napagtanto nila na ang kanilang kapangyarihan ay hinihigop, at wala silang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi alintana kung ang isa ay 400 sa Divine Leaderboard o higit sa ika-100 na lugar, ang resulta ay pareho. Ang tanging magagawa nila ay walang magawang manood habang hinihigop ni Karsten ang kanilang enerhiya. Ito ang Divine Extraction Technique. Ito ay kasing sikat ng Iron Golem Technique. Ang Divine Extraction Technique. Diyos ko, retreat. Nang malaman ng mga mandirigma ng Divine Leaderboard kung ano iyon, nilayo nilang umatras kaagad. Kabilang sa kanila ang mga mandirigma mula sa Erudia at Ray Sonia na pamilyar sa kung gaano kalakas ang Divine Extraction Technique. Dahil nawalan sila ng gana na lumaban, sinubukan nilang tumakas kaagad. Divine Extraction Technique, Level 8. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Karsten na makatakas ang kanyang biktima ng ganoon kadali. Kaya naman, pinakawalan niya ang pinakamataas na antas na naabot niya, Level 8. Ang katotohanan ay wala pang nakamit ang Level 8 nanograms Divine Extraction Technique dati. Posible lamang ito pagkatapos malutas ng Lab of Gods ang limitasyon ng Karsten. Pinahintulutan ng Level 8 si Karsten na makuha ang lahat, hindi alintana kung sino o ano ito. Nang wala nang dapat ikatakot, kinuha ni Karsten ang kapangyarihan ng kahit anong gusto niya. Higit sa lahat, napaghalo niya ang lahat ng enerhiyang na-absorb niya para hindi sila magkaaway. Boom! Sa sandaling ang Level 8 nanograms Divine Extraction Technique ay pinakawalan, ang langit at ang lupa ay nanginginig. Isang malakas na gravitational pull ang sumaklaw sa 400 mandirigma ng Divine Leaderboard at sa 100,000 mandirigma sa likod nila. Ang lahat ay pinipigilan ng nakakatakot na hatek nito. Tulad ng isang insekto na nahuli sa loob ng sapot ng gagamba, hindi nila nagawang lumaban sa malaya. Ang tanging magagawa nila ay maghintay na makakain. Iyon ang kapangyarihang ipinakita ng Level 8 Divine Extraction Technique.
Kaya nitong sumipsip ng enerhiya ng 100,000 lalaki sa parehong oras. Ito ay isang bagay na hindi pa rin kaya ng level 7. Mula ngayon, sakupin ko ang mundong ito sa ngalan mo. Si Karsten ay umungal na parang galit na demonyo. Iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng Divine Extraction Technique. Sa teoryang, maaari itong gawin ng isang hindi magaganap, dahil ang isa ay maaaring sumipsip ng enerhiya ng walang limitasyon. Ang kailangan lang ay ang gumawa ng hawakan ang lahat ng kapangyarihang iyon. Arg! Sa isang nakakatakot na dagandong, nagsimulang kunin ni Karsten ang enerhiya ng lahat. Isa-isang nanlaki ang mga mata ng kanyang mga biktima habang namumungay ang mga ugat sa mukha. Hindi nagtagal, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang mabilis na natuyo habang sila ay nalantes sa isang bag ng mga buto. Lahat sila ay sinipsip na tuyo. Tapos na ang isa. 2 pababa. Kuwit-kuwit. 10,000. Kuwit-kuwit. 50,000. Kuwit-kuwit. 100,000. Kuwit-kuwit. Sa isang kisap mata, tanging ang 400 mula sa Divine Leaderboard ang naiwang nakatayo. Ang natitirang mga mandirigma sa likod nila ay naging isang malaking pulutong ng mga lantang katawan. Malamang, lahat sila ay sinipsip ng tuyo. Para naman sa mga nasa leaderboard, nakatagal sila ng kaunti dahil mas malakas sila. Sa kasamaang palad, ito ay isang walang saysay na pagsisikap dahil ito ay isang bagay ng oras bago sila nagdusa ng parehong kapalaran. Pakiusap, maawa ka, bitawan mo ako, handa akong magpasakop sa iyo. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang sumuko. Gayunpaman, natupok na si Karsten sa bug zone ng kapangyarihang naramdaman niya. Hindi pwede. Sa gitna ng nakakapangilabot na iyak, nakuha ni Karsten ang enerhiya mula sa lahat ng 400 mandirigma. Boom! Ang kanyang katawan ay nagpakawala ng labis na enerhiya na maaari niyang mapunit ang planeta. Ako ngayon ay hindi matatalo.